Sa isang tahimik na lupain, may dalawang bata na laging lumalaki ng magkasama at naging magkakaibigan mula pagkabata. Ang batang lalaki ay si Soo-joon at ang batang babae ay si Sun-hee. Ang pamilya nila ay may isang pabrika na gumagawa ng tradisyonal na alak na siyang pinagkukunan ng kanilang kabuhayan. Mula pa bata, laging sumasama si Sun-hee sa kanyang lolo upang matuto kung paano gumawa ng alak para makalikha ng mga pinakamainam na alak. Ang batang babae ay masunurin at matalino, siya ang pagmamalaki ng pamilya. Pagkalipas ng maraming taon, ang mga bata noon ay lumaki na at naging isang magandang dalaga. Habang si Sun-hee ay naging isang warang mag-aaral, ang kanyang matalik na kaibigan na si Soo-joon ay isang problemang mag-aral na madalas sinasaway ng guro. Ngunit hindi pa rin nagsisisi, sama ang kanyang mga kaibigang pasaway. Nag-isip siya ng paraan para magnakaw ng alak sa bahay ni Sun-hee upang ibenta at magkaroon ng panggastos. Kaya, sa hating gabi, pumasok ang buong grupo sa pabrika, nagnakaw ng alak at inilagay sa isang malaking sisidlan, at nang handa na silang tumakas matapos magtagumpay plano, sa kasamaang palad ay nakatagpo sila ng aso na bantay bahay. Ang inang tahol ay nagpagising kay Sun-hee at nagpabaling ng atensyon niya at natuklasan niya ang mga magnanakaw. Kaya, mabilis silang tumakbo palayo at agad silang sinundan ni Sun-hee. Patuloy niyang hinabol si Soo-joon, ngunit sa kasamaang palad ay nadapa siya. Nang makita niya ang kotse ng pulis, agad siyang humingi ng tulong, at sa huli ay nabawi rin ang lalagyan ng alak, ngunit nakatakas na ang mga salarin. Kahit alam ni Sun-hee na si Soo-joon iyon, hindi niya ito gustong ilantad at mapapatawad niya ito sa pagkakataong ito. Gayunpaman, nagsimula ang isang malaking gulo ng matuklasan ni Sun-hee na kinuha ni Soo-joon ang maling uri ng alak kagabi, na hindi niya alam at hinalo niya ang pinaghalong alak sa iba pang uri, kaya agad niyang ipinaalam sa kanyang lolo. Pagkarinig ng balita, agad na pumunta ang lolo sa mga customer. Binawi ang lahat ng alak na na-deliver, pagkatapos ay nag-utos na itapon ang lahat. Ngunit ang mga magulang ni Soo-joon ay nag-isip na ito ay masyadong nasayang. Bakit hindi ibenta ng mura sa mga tao? Samantalang ayaw ng lolo dahil sa pagiging pabaya ay makaapekto sa reputasyon na itinayo sa loob ng maraming taon. Nagkaroon ng alitan at pagtatalo ang dalawang panig dahil sa hindi pagkakasundo. Naging dahilan upang lumabas ang katotohanan na si Soo-joon mismo ang naghalo ng alak na humantong sa sitwasyong ito. Pagkatapos marinig, galit na galit ang kanyang ama at agad na gustong bigyan siya ng leksyon. Agad na pinigilan siya ng lahat ngunit walang nangyari. Dahil sa kanyang mainiting ulo, sumugod si Soo-joon sa bodega ng alak at sinira mismo ang bawat isang sisidlan. Sinubukang pigilan siya ng buong pamilya, ngunit hindi nagtagumpay, at sa isang sandali ng galit, sinugatan siya ng ama ni Sun-hee. Habang may dugo ang kanyang ulo, mabilis umalis si Soo-joon at sinabi ng kanyang ina na dapat managot si Lee kung sakaling may masamang mangyari sa kanyang anak. Habang ang bodega ng alak ay winasak ni Soo-joon. Pagkatapos ng insidenteng ito, hindi na siya makatira sa kanyang bayan, kaya nagpasya siyang umalis at manirahan sa lungsod. Iniwan niya ang mga pangako na hindi pa niya natutupad sa babaeng mahal niya, at sa panahong iyon, wala pa ring alam si Sun-hee, kaya nagpunta siya sa bahay ng kaibigan ni Soo-joon para magtanong kung nandoon ba siya. Ngunit wala ring maibunyag ang taong ito. Sa panahong ito sa abalang lungsod ng Seoul, nag-iisa si Soo-joon na nagpunta sa isang kakilala para humingi ng tulong sa paghahanap ng trabaho. Kahit gaano kahirap, tatanggapin niya ito. Nang makita ang sinseridad ni Soo-joon, binigyan siya ng tiyuhin ng trabaho bilang tagalinis sa kusina. Si Sun-hee naman sa kanilang bayan ay patuloy na naghihintay ng balita mula kay Soo-joon. Ngunit hindi siya nakatanggap ng sulat o tawag. Ang bagong buhay sa Seoul ay talagang napakahirap. Kailangan niyang magtrabaho ng walang tigil kaya wala siyang oras para makipag-ugnayan at para muling makabangon ang pabrika ng alak. Si Sun-hee at ang kanyang ama ay nag-aral ng magdamag. Naghahanap ng paraan para makagawa ng bagong uri ng alak mula sa pinakasang bigas. Samantala, si Soo-joon, pagkatapos ng mahabang panahon ng kasipagan, ay na-promote bilang waiter at nasaksihan ang eksena ng isang mayamang lalaki na nagpapakasaya at nakasalamuha ang mga tao mula sa ibang antas ng lipunan, na nagbigay sa kanya ng nakakabigla na pakiramdam ng presyon na kinailangan niyang tumakbo at umupo sa isang sulok para kumalma. Pagkatapos makita ang komplikadong relasyon ng mga customer, hindi na iwasang magtanong ni Soo-joon sa tiyuhin at agad siyang napagalitan dahil sa pagiging usisero sa panahong iyon sa kanilang bayan. Sa wakas, nahanap din ni Sun-hee ang mensahe na iniwan ni Soo-joon na nangako na maging matagumpay siya sa hinaharap at babalik para pakasalan siya. Paano matatahimik si Sun-hee pagkatapos basahin ang liham na ito? Agad siyang naghanap sa dalawang kaibigan niya para magtanong kung nasaan si Soo-joon at hindi tagal ay iisa siyang pumunta sa Seoul para hanapin siya sa bar. Nakita ni Soo-joon si Sun-hee na kasama sa maraming tao at lumapit siya. Nang makita ang taong matagal niyang asahan, tuwang-tuwa si Sun-hee at gusto niyang bumalik sila ng magkasama. Ngunit sa kasalukuyang sitwasyon, hindi siya maaaring sumama kay Soo-joon. Pinayuhan niya si Sun-hee na umuwi muna, ngunit hindi ito nagtagumpay, kaya naman, walang takot siyang umakyat sa pinakamataas na lugar. Sumigaw siya ng malakas at humingi na makilala ang manager ng lugar na ito, kaya mabilis na tumakbo ang tiyuhin at ang iba pa para pigilan siya. Ngunit inireklamo ni Sun-hee na pinapayagan nila ang mga menor de edad na magtrabaho. At matapang na iginiit na ibalik ang kanyang kaibigan, isang mayaman na binata ang nakaramdam na kawili-wili si Sun-hee at nagkaroon ng interes na saktan siya. Agad siyang sinampal na nagpagalit sa kanya at hinawakan ang buhok niya. Nang makita ni Soo-joon na ang mahal niya, mabilis siyang sumugod at binigyan siya ng leksyon. Sa huli, siya mismo ang naging punching bag ng mga security guard at binugbog siya ng walang awa.
Sa kabutihang palad, may isang mabait na babae na nagligtas sa kanya. Nang makalabas si Soo-joon, agad niyang hanap si Son-hee at gustong makaalis sila doon ng magkasama. Ngunit sa kasamaang palad ay nasalubong niya ang mayamang binata na iyon. Kaya, kinuha niya ang basag na bote ng alak at ginamit ito para takutin siya. Nang makita ito ng mga security guard, naghanda silang sumugod, kaya kumilos muna ang tiyuhin bago pa man mapahamak si Soo-joon. Sa huli, ligtas niyang maiuwi si Soo-joon sa bahay. Pagkatapos alagaan, nagising si Soo-joon, ngunit bago pa man siya matuwa, sinabi ni Soo-joon na hindi na siya makakasama ni Son-hee sa pag-uwi dahil pagkatapos masaksihan ang karangyaan sa Seoul, ayaw nang bumalik ni Soo-joon sa kanilang mahirap na bayan. Ngunit ang matamis na halik ni Son-hee ay nagpabago sa isip ng binata. Sumama siya kay Son-hee na bumalik sa kanilang bayan, ngunit nag-aalala pa rin siya kung paano haharapin ang lahat. Hindi rin niya alam kung paano aalagaan si Son-hee sa hinaharap, ngunit sa sandaling sumandal siya sa dibdib ni Soo-joon, nagbigay ito sa kanya ng malaking lakas ng loob. Sa harap ng lolo at mga magulang, sinserong humingi ng tawad si Soo-joon at pinatawad siya. Mabilis siyang bumalik sa paaralan at masayang sinalubong ng kanyang mga kaibigan. Bumalik sa dati ang tahimik na buhay sa pabrika ng alak. Magkasamang itinayo ng mga tao ang lahat para magsimula ng bagong kabanata para sa lugar na ito. Pagkatapos makita ang kasipagan ni Soo-joon, ang buong pamilya ay nasiyahan na parang pagkatapos bumalik, naging ibang tao na siya. Akala ng lahat ay payapa na ang lahat, ngunit isang araw, biglang nakilala ng kanyang ama ang presidente ng Seogwan Winery dahil mayroon siyang layunin na makipagtulungan sa pabrika ng alak. Ang kumpanyang iyon ay walang iba kundi ang pamilya ni Do-il, ang mayabang na binata na nakasagutan ni Soo-joon, at nang malaman niya ang balitang ito mula sa kanyang ama, labis siyang nag-alala. Mas lalo siyang hindi nangahas na magsalita dahil sa tuwa ng kanyang ama at ipinagmalaki niya sa buong pamilya na ito ay isang pagkakataon na ibinigay ng langit na makakatulong sa nilang pabrika ng alak. Sa simula ay nag-aalala ang lolo dahil iniisip niya na baka ito ay panluloko. Ngunit sa ilalim ng pagkumbinsi ni Son-hee, sumang-ayon siyang makipagkita sa presidente. Samantalang si Soo-joon ay patuloy na balisa. Wala siyang magawa kundi sabihin Son-hee na ang mayabang na binata na iyon ay anak ng presidente. Ngunit maaari lamang silang magdasal na maging maayos ang lahat. Nang araw na magkita ang lolo at daliyuhin sa presidente para mag-usap, pinasama niya si Do-il at ang kanyang assistant para tingnan ang pabrika ng alak. Nang makita ni Soo-joon at Son-hee ang mayabang na binata, biglang kumabog ang kanilang mga puso at mabilis silang tumalikod para hindi siya makilala. Ngunit nakita sila ng assistant at agad niyang sinabi sa mayabang na binata. Ang dalawa ay nagkita sa isang makitid na kalye at wala silang magawa kundi magsumamo kay Do-il na kalimutan ang kanilang nakaraang pagkakamali. Kaya naman, nagpunta sila sa kumpanya, dala ang pinakamahalagang alak, umaasa na pagkatapos matikman ni Do-il, papayag siyang makipagtulungan sa kanila. Ngunit hindi man lang ito tinapunan ng tingin at basta na lang niya itinapon ang baso ng alak at pinalabas sila. Nagalit si Soo-joon ngunit lumuhod si Son-hee at humingi ng tawad kay Do-il. Para sa kinabukasan ng buong pamilya, lumuhod din si Soo-joon, ngunit desidido si Do-il na hindi sila patatawarin at ininsulto pa sila. Sa sandaling iyon, pumasok ang kanyang nakababatang kapatid na babae at nakilala sila. Nais niyang tulungan sila ngunit mas lalo pang lumala ang sitwasyon dahil sa ginawa ni Do-il at basta na lang niyang ibinuhos ang alak sa kanilang ulo na nagpaiyak kay Son-hee dahil sa hindi niya na matatagalan ang pang-aaping ito. Kaya nagalit si Soo-joon at sinunggaban si Do-il at agad na sumugod ang assistant na naging dahilan ng kaguluhan. Sa huli, naging seryoso na ang sitwasyon na hindi na ito maayos kaya tahimik na lang silang dalawa na umuwi at nag-aalala kung paano sasabihin sa pamilya. Magdamag silang dalawa nagising at nag-iisip. Samantala, tinawag ni Do-il ang ama ni Soo-joon na mailayunin na bilhin ang karapatan sa paggawa ng kanilang alak at binigyan siya ng paunang bayad. Samantala, si Soo-joon na gustong tulungan ang pabrika ng alak na lumaki ay lumapit kay Aryong at humingi ng payo. Kaya kung gusto niyang mas maintindihan ang malalim na kaalaman, wala siyang ibang pagpipilian kundi mag-aral sa ibang bansa. Kaya bumalik si Soo-joon para humingi ng pahintulot sa kanyang mga magulang na mag-aral sa Japan. Ibig sabihin nito, kailangan niyang lumayo kay Son-hee, ngunit mahirap para sa kanya na magpaalam. Ano ang magagawa ni Son-hee kundi suportahan si Soo-joon na mag-aral sa ibang bansa? Nang makita ang kanyang apong malungkot, tinanong siya ng kanyang lolo kung ayos lang ba talaga si Son-hee. Kahit ang tunay niyang nararamdaman ay hindi niya masabi sa kanyang lolo, ngunit isang magandang balita ang biglang dumating sa kanila. Ang alak na matagal na nilang pinag-aaralan ay nagtagumpay na nagpasaya sa lahat at agad na ibinalita ni Son-hee ito kay Soo-joon. Masayang niyakap ng dalawa ang isa't-isa, pagkatapos ay dinala ng ama ang resipe kay Do-il para tingnan. At sumang-ayon siya na bilhin ito sa mataas na presyo. Masayang nagdiwang ang buong pamilya nang hindi nila alam na magtataksil ang ama sa kanila. Lihim niyang ibinenta ang resipe kay Do-il at napag-usapan na niya ito sa kanyang asawa. Sa panahong iyon ay masayang nagdiriwang sina Soo-joon at Son-hee sa pabrika. Nangako sila na magsasama sila sa anumang mangyari, pagkatapos ay kinuha ni Soo-joon ang isang pares ng singsing na sumisimbolo sa kanilang pagmamahalan at isinuot niya ito kay Son-hee
Hee at sumumpa na sa buhay na ito, siya lang ang mamahalin niya. Labis na natuwa si Sun Hee at niyakap ng mahigpit si Soo Joon. Dahil bukas na ang araw na kailangan niyang pumunta sa paliparan. Ngunit nang walang tao sa bahay, binuksan na ang locker para hanapin ang lihim na resipe at biglang nahuli siya ni Ellie sa kanyang masamang gawain. Hindi siya makapaniwala na ang kanyang matalik na kaibigan ay magtataksil sa kanya dahil sa pera. Agad siyang kinuha ang resipe, pagkatapos ay kinuha ng ama ang papel na nakarehistro sa paglilipat ng karapatan na nagbigay ng matinding pagkabigla sa ama ni Sun Hee at nagdulot ng atake sa puso. Sa sandaling iyon, bumalik si Sun Hee kaya agad na tumakas ang lalaki. Nang makita ang kanyang ama na walang malay sa sahig, nataranta siya at lumapit para tingnan kung ano ang nangyari at narinig niya ang lahat. Kaya mabilis siyang tumakbo para pigilan siya, ngunit itinulak siya at tumama ang kanyang ulo sa sahig. Pagkatapos noon, mabilis na dinala sila ng ambulansya sa ospital. Sinundan sila ng lolo at ang ama ni Soo Joon ay nagdala ng resipe kay Doel. Pagkatapos ay bumalik siya sa ospital na parang walang nangyari at nagkunwari na malungkot nang masaksihan ang pagkamatay ng kanyang kaibigan. Nakaligtas si Sun Hee, ngunit nawalan siya ng malay dahil sa matinding pagtama sa kanyang ulo. Nagduda ang lolo na tiyak na may kinalaman ito sa pamilya siya at tinanong niya kung ito ba ay dahil sa pagnanakaw ng resipe. Nang matuklasan siya ng kanyang sariling anak, sinaktan niya ang dalawa at patuloy niyang itinanggi na hindi siya ganoong kasamang tao. Ngunit may sariling sagot ang lolo, kaya lihim niyang dinala ang kanyang apo palabas ng ospital bago siya mahulog sa kamay ng lalaki. Nang matuklasan ito ng ama, wala na silang dalawa at hindi na matagpuan, kaya agad niyang sinabi kay Doel ang balitang ito at nagsinungaling na umalis ang maglolo dahil sa sobrang kalungkutan. Agad na bumalik si Soo Joon mula sa malayo at nagmamadali siyang hinanap si Sun Hee sa lahat ng dako, ngunit wala siya sa bahay. Wala mensahe sa kanilang lihim na kahon ng sulat at lumipas ang 5 taon. Bumalik siya mula sa ibang bansa sa Seoul para makita ang kanyang ama, na ngayon ay may mataas na posisyon na sa kumpanya matapos niyang ipagkanulo ang kanyang kaibigan. Pagkatapos, dinala si Soo Joon upang batiin ang presidente at si Doel at pagkatapos ay ayusin ni Aeryong ang kanyang opisina. Sa loob ng maraming taon, patuloy na nag-aaral si Soo Joon ng tradisyonal na pamamaraan ng paggawa ng alak, sa pag-asang isang araw ay makikita niyang muli si Sun Hee at pagbalik niya sa England ay agad siyang bumisita sa puntod ng ama niya. At sa mga lugar kung saan sila nagkaroon ng maraming alaala, sa bawat pag-alala niya, hindi maiwasan ni Soo Joon ang mapaluha. Kahit ilang beses na niyang tinanong ang kanyang mga magulang kung ano ang nangyari noon, lagi nilang itinago ang katotohanan. Ang bawat tanong ni Soo Joon ay parang tumutok sa konsensya ng kanyang ama na nagdudulot sa kanya ng matinding sakit. Sa panahong iyon, ganap na gumaling si Sun Hee at namuhay ng payapa sa isang isla at nagsimulang magtrabaho si Soo Joon para sa Seogwan. Dinala niya ang kanyang plano kay Doel para aprubahan, ngunit lagi itong naghahanap ng pagkakamali. Ayaw niyang pakinggan ang ideya ni Soo Joon at mabilis niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na maghanda ng isang yate para hintayin siya at pagkatapos na lang nila itong pag-usapan. Sa panahong ito sa Jeju, nakatira pa rin si Sun Hee sa kanyang lolo, ngunit dahil sa katandaan, hindi na siya kasing tulad ng dati kaya kailangan niya itong alagaan at subuan siya ng bawat subo ng kanin. Sa lugar na ito, madalas siyang tinatawag ng kanyang kaibigan na sina Ion para magtrabaho. Sa daan, nakita nila ang isang yate, kaya nag-usisa sila kung anong klaseng tao ang sumasakay doon. Ang may-ari ng yacht na iyon ay walang iba kundi ang mayabang na si Doel. Naghanda siya ng isang party dito mismo at kasama si Soo Joon. Ngunit hindi siya sumama sa iba at piniling mag-isa na lang na tingnan ang paligid at pagkatapos ay ipinagpatuloy niya ang pag-ulat ng kanyang susunod na plano kay Doel. Gayunpaman, sinasadya ng mayabang na binata na baliwalain ang sinasabi niya at nagpakasawa lang sa kasiyahan. Ang kapatid na babae na nakaupo sa tabi niya ay nakaramdam na ito ay masyadong sobra. Kaya hiniling niya kay Doel na makinig ng seryoso, ngunit lalo lang itong nagalit. Nagpatuloy siya sa pag-insulto kay Soo Joon at hinawakan ang kanyang sugat nang banggitin niya si Sun Hee at sinabihan siya na si Sun Hee ay isang sakim na babae na tumakas kasama ang kanyang pera. Kaya nagalit si Soo Joon at naghanda na makipag-away sa kanya. Agad siyang pinigilan ni Aeryong para maiwasan ang mas malala pa. Hindi nagtagal ay dumaong ang yete sa isla. Nag-iisa siyang naglakad para kumalma at aksidenteng nakasalubong niya si Sun Hee, ngunit hindi niya ito nakilala. Sa halip, si Doel ang unang nakakita kay Sun Hee. Dahil aksidente niyang nakita siyang nakikipagtalo sa kanyang boss at nakilala niya ang kanyang mukha, kaya lumapit siya para makipag-usap sa kanya, ngunit hindi niya inaasahan na hindi niya maalala kung sino sila. At dahil may masamang kutob siya sa dalawang ito, mabilis siyang umalis. Ang katotohanan na wala siyang naaalalang kahit anong alaala sa kanyang nakaraan ay talagang nag-aalala sa kanya. Kaya tinanong niya ang kanyang lolo, ngunit hindi na siya matino para sabihin sa kanya ng malinaw. Kaya naman, ayaw nang alamin ni Sun Hee ang kanyang nakaraan, umaasa lamang siyang mabubuhay ng payapa kasama ang kanyang lolo. Sa parehong oras, sinabi ni Doel sa kanyang ama na nakita niya si Sun Hee sa isla. Gayunman, wala na siyang naaalala, ngunit natatakot pa rin siya na mahanap ni Soo Joon si Sun Hee, kaya agad siyang tumawag para magtanong tungkol sa sitwasyon niya. Doon lang siya nakahinga ng maluwag nang malaman niyang wala pang nangyayari, at kahit na wala siyang naaalala kanyang nakaraan, ang pagmamahal niya sa tradisyonal na paggawa ng alak ay nananatili din sa kanya. Pagkatapos makita si Nayon na sumusubok
ng alak, naramdaman ni Son-hee na pamilyar ang amoy, na parang kasama na niya ito sa mahaba nahon. Sa oras na iyon, palaging iniisip ni Soo-joon si Son-hee. Sa mga sandaling iyon, palaging nandyan si Aeryong para mag-comfort sa kanya, ngunit hindi niya kayang palitan ang posisyon ni Son-hee. Dahil sa puso niya ay siya lang, at natatakot din siya na baka nakalimutan na siya ni Son-hee. Sa oras na ito, si Do-il ang unang lumapit sa kanya, nagkunwari na matagal na siyang kakilala ni Son-hee, kaya naniwala siya at sinabi ang katotohanan na nawalan siya ng alaala. Pagkatapos ay ginamit niya ang sitwasyong ito upang kumbinsihin siya na payagan siyang makita ang kanyang lolo at binigyan pa siya ng contact card. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, tila nahulaan ni Do-il na may ginawang masama ang ama, kaya nagdulot ito sa kanya ng matinding trauma na nawalan siya ng alaala, kaya binalaan niya siya na kung sakaling malaman ito sa hinaharap. Kailangan niyang panagutan ang sarili niya dahil sa pagtatago sa kanya noon, lalo na si Soo-joon, kung malalaman niya ang ginawa ng kanyang ama, papatawarin kaya niya ito o hindi. Samantala, siya ay patuloy na nagtatrabaho ng masipag para sa kumpanya, nagbibigay ng maraming estratehikong plano sa taong nagdulot sa kanya na lumayo kay Son-hee. Samantala, sa bar, hinihintay ni Do-il na siya ang unang makipag-ugnayan, sa sandaling dinala ni Aeryong si Soo-joon pabalik sa lugar na ito. Ang dalawa ay nagkita sa tiyuhin, na labis na natuwa at niyakap siya, at nag-usap silang dalawa tungkol sa kanilang nakaraan. Bigla niyang nabanggit si Son-hee, dahil hindi niya alam kung nasaan na siya ngayon. Sinabi ni Soo-joon na gagawin niya ang lahat para maibalik siya, at muli silang pinagtagpo ng tadhana. Nang pumunta siya sa kumpanya para hanapin si Do-il, aksidente niyang nadaanan si Soo-joon, na agad niyang nakilala ang pamilyar na mukha, at mabilis siyang hinabol, ngunit nagsara na ang elevator. Kaya nagmamadali siyang umakyat sa hagdan para maabutan siya. Sa sandaling iyon, si Son-hee ay pumunta na para hanapin si Do-il, dahil naisip niya na siya lang ang tanging tao na may alam tungkol sa kanyang nakaraan, kaya gusto niyang malaman kung bakit ayaw ng lolo na pag-usapan ang nakaraan. Sa sandaling ito ay lumitaw si Soo-joon at tinanong siya kung paano siya nakarating dito. Ngunit bigla siyang natakot at nagtago sa likod ni Do-il at nagtanong, kilala rin ba ako ng taong ito? Minsan na kayong nagmamahalan, ngunit nagkaroon ng malaking problema na naghiwalay sa inyo. Nang makita ni Soo-joon na biglang naging malapit ang kanyang mahal kay Do-il, nagalit siya at hinawakan siya ng mahigpit at nagtanong, bakit hindi mo ako naaalala? Ngunit siya ay naaalala mo. Natakot si Son-hee sa ginawa niya, kaya mabilis siyang tumakas, at sinabi ni Do-il na kung gusto niyang malaman ang lahat, dapat siyang magtanong sa kanyang ama, kaya pumunta siya sa kanyang ama para malaman ang buong kwento. Dinala siya ng kanyang ama sa kanilang lumang bahay, at ipinakita kanya ang lugar kung saan nadapa si Son-hee, at sinabi na dahil sa matinding trauma sa pagkawala ng kanyang ama, kaya siya naging ganoon. Pagkatapos marinig ito, sinisisi niya ang kanyang ama dahil sa pagtatago sa kanya ng katotohanan sa loob ng mahabang panahon, at bumalik siya at narinig na hindi maabot ni Aeryong si Do-il. Alam na kasama niya si Son-hee, kaya lumabas siya para hanapin siya, at sa katunayan, dinala ni Do-il si Son-hee sa kanyang villa at inayos na doon siya matulog. At inutusan niya ang kanyang mga tauhan na bantayan siya para hindi siya makatakas, dahil sa pagmamadali niyang umalis, kailangan ni na yon na alagaan ang kanyang lolo para kay Son-hee. Ngunit hindi ito maaaring magpatuloy matagal, kaya pinilit niya si Son-hee na bumalik sa lalong madaling panahon. Kaya nang makarating si Soo-joon sa lugar, wala na siya, at mayroon lang isang liham na nagsasabi na bumalik na si Son-hee sa kanilang bayan. Kaya mabilis siyang sumakay sa tren para hanapin siya sa lahat ng dako. Sa huli, nakita niya si Son-hee na natutulog ng mahimbing sa upuan. Ang payapang tanawin ay labis na nagpaiyak sa kanya dahil natatakot siyang kung naantala siya ng kaunti, hindi na niya ito makikita pa. Hindi nagtagal ay nagising si Son-hee at nagulat nang makita si Soo-joon. Bigla niyang napansin na ang suot niyang singsing ay kamukha ng sa kanya at tinanong niya, talaga bang magkasintahan tayo? Kung gayon, bakit hindi mo ako hinanap sa loob ng mahabang panahon? Ngunit hindi makasagot si Soo-joon at nang makabalik sila, kinumbinsi niya siyang payagan siyang bumisita sa kanyang lolo. Ngunit naisip ni Soo-joon na hindi pa ito ang tamang oras, kaya inihatid niya lang siya at umalis. Sa sandaling ito, natuklasan ni Do-il na nawawala si Soo-joon. Alam niyang may kinalaman ito kay Soo-joon, kaya nagalit siya at pinuntahan ang kanyang kapatid na babae para tanungin kung saan siya nagpunta. Ngunit kahit si Aeryong ay hindi rin alam, sa sandali yon, nagkaroon ng problema sa kumpanya, kaya tinipon ng presidente ang magkapatid at nakipag-usap sa kanila. Lalo na si Do-il, dahil ang responsibilidad sa bahagi na ito ay nasa ilalim ng kanyang pamamahala, kaya siya ay pinagalitan ng kanyang ama. Sa parehong oras, bumisita si Soo-joon sa lolo, at nang makita niya ang anak ng kanyang kaaway sa kanyang harapan, agad siyang nagalit at inutusan ang kanyang apo na palayasin siya dahil hindi alam ni Soo-joon ang buong katotohanan. Sinubukan niyang manatili, ngunit nagulat ang lolo at nawalan ng malay, kaya kinailangan siyang dalhin sa emergency room. Ngunit sinabi ng doktor na ang kagamitan dito ay hindi sapat para gawin ang operasyon. Kaya humingi ng tulong si Son-hee kay Do-il at agad namang dinala ng ambulansya ang kanyang lolo sa mas mataas na ospital. Hindi niya pinayagan na sumama si Soo-joon at ibinalik ang singsing, at nang tumakbo siya papunta doon ay ligtas na ang lolo niya. Labis na nasaktan si Soo-joon dahil sa pagiging malamig ni Son-hee sa kanya, kaya uminom siya kasama ng kanyang mga kaibigan, na sinisisi rin si Son-hee sa pagiging walang pakiramdam. Ngunit ang ipinagtataka nila ay kung bakit biglang tinulungan siya ng mayamang bata, at nang marinig ng ama
ni Soojoon na buhay pa ang lolo niya ay pumunta agad siya sa ospital para alamin ang sitwasyon. Nakita niya na nandoon si Soojoon kaya nagtago siya. Noong oras na iyon ay ibinigay ng nurse kay Sun-hee ang sulat ni Soojoon para magkita sila, ngunit wala siyang balak pumunta. Nang makasalubong si Do-il sa lugar na iyon, binalaan ni Soojoon na kung ginagamit niya si Sun-hee para maghiganti sa kanya ay hindi niya ito palalampasin. Ngunit naniniwala pa rin si Sun-hee na mabuti si Do-il at sinabi niya sa bagong dating na kaibigan na salamat kay Do-il ay nailigtas ang lolo niya. At nakita ng mga kaibigan ni Soojoon siyang sumakay sa sasakyan ni Do-il. Ngunit wala silang magawa kundi bisitahin na lang muna ang lolo niya. Ngunit hindi sila pinapasok ni Nason dahil hindi niya sila kilala. Sa kabilang banda, humingi ng tulong si Sun-hee kay Do-il na humanap ng trabaho para makabayad sa gastusin ng lolo niya sa ospital. Nakita ng manager na may kasamang kakaibang babae ang mayamang bata. Mayroon siyang pakiramdam na pamilyar ang babae, ngunit hindi niya maalala kung sino ito. Habang umiinom, malinaw na sinabi ni Sun-hee kung gaano katagal ang pagpapahinga ng alak. Kaya, pinainom siya ni Do-il ng ibang klase. Tuwing sasagot siya ng tama ay lubos siyang nagugulat sa talento ni Sun-hee. Nang paalis na sila ay nagkasalubong sila ni Soojoon at Aeryeong. May gusto siyang sabihin kay Sun-hee, kaya umalis muna ang dalawa. Natanggap mo ba ang mensahe ko? Natanggap ko, kaya anong gagawin mo sa ating tadhana? Kumpara sa pag-iisip ng sarili kong kaligayahan, gusto ko lang na gumaling ang lolo ko. Pagkatapos sabihin iyon ay umalis na siya kasama si Do-il at sa pamamagitan ng manager. Nalaman ni Soojoon ang bihirang talento ni Sun-hee sa pagtatasa. Kaya sinabi niya ang balitang ito sa kanyang ama dahil kailangan nila ng isang tao na tulad niya, ngunit hindi ito tinanggap ng ama niya. Kaya naunang nakakuha si Do-il ng merito mula sa chairman dahil dinala niya si Sun-hee para makilala ito. Dinala pa nga niya si Sun-hee para makilala ang mga dalubhasang tagatasa at ang resulta ay hindi nakakabigo. Nang marinig ito, labis na nasiyahan ang chairman at pinayagan si Sun-hee na makilahok sa pagtatasa na gaganapin ng asosasyon. Sa unang kataon na kinikilala siya ng lahat ay hindi siya makapaniwala at tinanong muli si Do-il. Agad na hinawakan ni Do-il ang kamay ni Sun-hee at patuloy na pinuri siya. Gayunpaman, ang pagpapaubaya sa kanya sa lalaking iyon ay hindi talaga matanggap ni Soojoon. Nakikipagkumpetensya rin si Aeryeong sa kanyang kapatid na lalaki at hindi niya papayagan na manalo si Do-il, kaya nangako siyang tutulungan si Soojoon. Samantala, gumawa ng dahilan si Do-il para dalhin si Sun-hee sa isang hotel at hinila siya upang umupo at uminom kasama niya. Kasabay nito ay hinahanap din siya ni Soojoon, kaya pinilit niya ang katulong na sabihin ang kinaroroonan ni Sun-hee. Habang nasa daan siya papunta doon ay naghahanap din si Sun-hee ng paraan para maiwasan si Do-il. Ngunit dahil may utang na loob siya, kay Do-il ay hindi niya rin magawang suwayin ito, at sa huli ay napilitan siyang wala nang magawa. Sa mismong sandaling iyon ay dumating si Soojoon. Nang makita ang sitwasyon sa harapan, paano niya mananatiling kalmado, agad na tinuruan niya ng leksyon ang masamang taong ito, para malaman niyang hindi niya maaaring hawakan ang babae na kanya. Pagkatapos noon ay inalis ni Soojoon si Sun-hee doon. Nagalit si Do-il dahil sa suntok na natanggap niya, at gusto niyang gamitin ang pagkakataong ito para alisin si Soojoon sa kumpanya. Ngunit pinigilan siya ni Aeryeong dahil si Do-il ang may kasalanan. Kung gagawin nilang malaki ang issue ay mapapahiya lamang ang kanilang pamilya. Sa oras na ito ay dinala ni Soojoon si Sun-hee pabalik sa gawaan ng alak na may pag-asa na kapag nakita niya ang pamilyar na lugar na ito ay maibabalik ang kanyang alaala at maaalala niya kung gaano sila nagmahalan. Ngunit para sa kanya ay may malungkot na alaala ang lugar na ito, kaya ayaw niyang maalala ito ni Sun-hee dahil naging dahilan ito ng pagkamatay ng kanyang ama at paghina ng kanyang lolo. Kaya umalis siya agad doon, gayunpaman habang nasa sasakyan siya pauwi, ang pagkakita sa mga mag-aaral na masayang nag-uusap at nagtatawanan ay nagbalik ng kaunting alaala sa kanya. Kaya pala totoo ang sinabi ni Soojoon, kaya bumalik siya at humingi ng paumanhin sa kanya at nang makita niyang hindi niya pa naaalala ang lahat, hindi na siya pinilit pa ni Soojoon. Sinabi niya na mahalaga sa kanya ang lugar na ito noon kaya ayaw niyang makalimutan niya ito. Pagkatapos ay personal niyang inihatid si Sun-hee sa ospital bago siya kumalma. At tinanong siya kung pagkatapos ng kompetisyon ay maaari ba silang magsimula muli, ngunit hindi siya makasagot at sinabihan na lang siyang umalis muna. Nang marinig niya si Nayeon na sinabing pumunta si Do-il para hanapin siya, tinawagan niya agad ito para humingi ng paumanhin para kay Soojoon, kaya pinatawad siya nito at sinabihan siyang magsimulang magtrabaho sa kumpanya bukas. Labis na natuwa si Sun-hee at agad na sinabi kay Nayeon at lubhang interesado ang kaibigan niya kung sino sa dalawang lalaki ang mas gusto niya. Nahihiya si Sun-hee na sinabing naramdaman niya ang kilig para kay Soojoon, ngunit natatakot siya na hindi ito tanggapin ng lolo niya. Ang kanyang prioridad ngayon ay ang alagaan siya para gumaling. Sa unang araw na nagkita sila pagkatapos ng nangyari kahapon, tiningnan ni Do-il si Soojoon nang may galit na mata at gusto niya itong sunpin doon mismo. Ginawa niyang pananggalang si Sun-hee para inisin si Soojoon at nang marinig niya na nagtatrabaho si Sun-hee sa research room, pumunta siya roon at palihim na pinagmasdan siya. Sa loob-loob niya ay gusto niyang ibalik siya sa kanyang tabi, ngunit hindi pa ito ang tamang oras. Alam niyang hindi siya sapat na malakas para protektahan ang babaeng mahal niya. Hiniling ni
Soojoon kay Aeryong natulungan siyang talunin si Doil, at biglang naalala ni Doil na ang katulong ang dahilan kung bakit siya nasuntok ni Soojoon, kaya galit siyang pumunta sa opisina para hanapin siya. Takot na nagtago ang katulong sa ilalim ng lamesa, ngunit tinawag siya ni Doil para kausapin. Natakot siya na mababawasan ang kanyang sahod, kaya sumunod siya agad. Sa kabutihang palad ay pinatawad siya ni Doil at inatasan siyang magmaneho patungo sa isang restaurant. Sa labas ng kumpanya ay nakita ni Soojoon si Sunhee, kaya gusto niya yayain para lunch. Ngunit nabigo siya nang marinig niyang mayroon na siyang appointment kay Doil. Sa mismong saling iyon ay inakbang siya ni Doil at sumakay sila sa sasakyan na mukhang napakalapit sa isa't isa sa harap ni Soojoon. Naiwan siyang mag-isa kaya labis siyang nalungkot at wala siyang gana kumain, kaya gumawa si Doil ng isang kwento at sinabi ang tungkol sa malungkot na pakiramdam niya kamakailan para makuha ang atensyon ni Sunhee. Nang gabing iyon ay tahimik siyang bumalik sa gawaan ng alak dahil naalala niya ang sinabi ni Soojoon na naamoy na ang amoy ng alak na ginawa nila. Matitiyak niyang maaalala niya, kaya binuksan ni Sunhee ang takip ng lalagyan at tinikman ito. Sa kumpanya ng araw na iyon, sinabi ni Aeryong sa chairman ang tungkol sa kanyang plano na gumawa ng isang espesyal na alak na katulad ng ginawa ng pamilya ni Sunhee. Ngunit nag-alala siya na hindi niya ito magagawa dahil nawala ang alaala ni Sunhee. Sa mismong sandaling iyon ay nagsalita si Soojoon at siniguro na tutulungan niya itong maibalik ang kanyang alaala, kaya tinawag siya ng kanyang ama para kausapin siya ng pribado dahil natatakot siya na ibubunyag ni Sunhee ang kanyang lihim. Sinubukan niyang kumbinsihin ang kanyang anak na sumuko, ngunit hindi siya pumayag at si Doil ay nakatago sa isang sulok at pinagmamasdan sila. Sigurado siyang may tinatago sa kanya si Director Cha, kaya bumalik siya at inutusan ang kanyang mga tauhan na imbestigahan ang aksidente noon. Kasabay nito ay nilapitan ni Soojoon si Sunhee para kumbinsihin siyang pag-aralan ang paggawa ng alak. Sa simula ay hindi siya tiwala sa sarili, ngunit pagkatapos niyang mag-isip ng mabuti ay pumayag siya at pumunta siya sa tabi ng higaan kanyang lolo para humingi ng lakas ng loob. Samantala, laging natatakot si Director Cha na kung mabubunyag ang lihim na matagal niyang tinatago ay wala na siyang matatakbuhan. At sa kabilang banda ay naghanda si Soojoon ng isang bagong fermentation room kasama ang tulong ng kanyang mga kaibigan. Buong puso nilang sinusuportahan si Soojoon sa tulong kay Sunhee na maibalik ang kanyang alaala at gagamitin niya ito para talunin posisyon ni Doil. Nang dumating si Sunhee ay agad siyang tinuruan ni Soojoon. Pagkatapos ng isang mahabang araw ay sumakay sila sa bus pauwi at nakatulog siya sa balikat niya. Sa mga sumunod na araw, binigyan si Sunhee ng isang makapal na tumpok ng mga dokumento at kailangan niyang kabisaduhin ang lahat. Unti-unti silang naging malapit ni Soojoon habang magkasama silang nag-aaral tungkol sa paggawa ng alak at ang kanyang lolo ay nakakalakad na rin ng normal. Nang magkasama silang dalawa at masaya, biglang nakaramdam si Doil ng inis kaya pumunta siya sa bar para uminom. Nag-alala si Aeryong na gagawin ni Doil ang anumang makahahadlang sa kanila. Kaya sinubukan niya siyang kumbinsihin na hayaan na lang sila. Ngunit tiyak na hindi magiging tahimik ang lahat dahil ang katulong ay pumunta sa ospital kung saan ginamot si Sunhee noon. Kasabay nito ay may nakita siyang pamilyar na marka na nagbalik ng kaunting alaala sa kanya mula sa araw ng aksidente. Nakilala niya si Director Cha at tinawag siyang T. Kaya nataranta siya at dali-daling lumapit para alamin kung naaalala nga ba ni Sunhee na siya ang kumuha ng buhay ng kanyang ama. Ngunit hindi pa rin naaalala ni Sunhee ang mga maliliit na alaala. Alam niya lang na may sinabi ang kanyang ama sa kanya bago siya namatay. Ngunit sapat na iyon para matakot si Director Cha at agad siyang tumakbo papasok sa opisina nito at kinalkal ang lahat sa pag-asang may makita siyang bagay na sa kanya at nakita niya ang larawan ng pamilya. Ang mukha ng kanyang ama ay malinaw na lumitaw sa kanyang harapan. Ito ay nakasakit kay Sunhee kaya siya ay humagulgol sa pag-iyak. Sa sandaling iyon, dahil hindi siya makontak, naghihintay si Soojoon sa ilalim ng bahay para bumalik siya nang makatanggap siya ng tawag sa telepono na umuwi kaagad. Agad siyang bumalik at nakita ang kanyang ama na nakahiga sa kama. Lumabas siya at sinabi sa pamilya na natutulog lang ang kanyang ama kaya walang dapat alalahanin na nagpaisip sa buong pamilya na may nangyari sa kanyang ama kaya sila ay nagkulong sa kanilang mga kwarto. Sa oras na ito, dinala ni Sunhee ang mga litrato sa kanyang lolo at tinanong kung kinikilala niya ang taong nasa larawan. Agad siyang naging galit na para bang may itinatago at hindi na pinayagan si Sunhee na banggitin pa ang issue. Sa oras na iyon, nagkaroon si Soojoon ng mas maraming bagong pananaliksik upang ipakita sa chairman. Naapektuhan si Sunhee at umiyak siya at sa sandaling iyon dahil hindi niya makontak si Sunhee. Naghihintay si Soojoon sa ilalim ng bahay, ngunit nakatanggap siya ng tawag na umuwi agad kaya mabilis siyang bumalik at nakita niyang ama na nakahiga sa kama. Lumabas siya at sinabi sa pamilya na natutulog lang ang kanyang ama kaya walang dapat ipag-alala. Kaya naisip ng pamilya na may nangyari sa kanyang ama kaya kinulong niya ang sarili sa kwarto. Sa oras na ito ay dinala ni Sunhee ang mga larawan sa kanyang lolo para ipakita sa kanya at tinanong kung nakikilala niya ang tao sa larawan. Agad siyang naging emosyonal na parang may tinatago siya at sinahwag na lang niyang banggitin ang isyong ito. Sa oras na iyon, nagpakita si Soojoon ng mga bagong pananaliksik sa chairman na lubos na ikinatuwa niya at inatasan siyang gumawa ng isang bagong klase ng alak. Narinig ni Aeryong ang balitang ito at labis na natuwa dahil ito ay isang mahalagang hakbang para kay Soojoon. Paglabas nila ng elevator ay nakita nila si Doil at Sunhee at gusto niya sanang pag-usapan ang trabaho, ngunit nagmamadali siyang dalhin si Sunhee sa labas. Hindi niya inaasahan na naghanda si Doil ng bagong
bagong apartment para kay Sunhee at ibinigay sa kanya ang susi at sinabihan siyang lumipat anumang oras. Ngunit paano tatanggapin ni Sunhee ang isang mahalagang bagay na tulad nito, kaya tinanggihan niya ito at nagpasalamat sa kanyang kabaitan. Sa oras na iyon, si Director Cha na nakabawi lang ng lakas ay bumalik sa kumpanya at naghahanap ng paraan para paghiwalayin si Soo-joon at Sunhee. Sinabi na hindi niya maaalala, kaya walang kabuluhan ang anumang pagsubok. Si Soo-joon lamang ang matatag na naniniwala na malala siya ni Sunhee, kaya palagi siyang sumasalungat sa kanyang ama. Dahil dito, nakakita siya ng pag-aaral mula sa kwaderno na sinulatan niya. Nang matiyak niyang bumalik na ang kanyang alaala, ay nagmadali siyang hanapin siya, at nang makita si Aeryong ay pinasakay niya si Soo-joon. Tinawagan pa nila si Do-il para itanong kung alam niya kung nasaan si Sunhee. Ngunit nagsinungaling nga at sinabing hindi niya alam kahit nakasama niya ito. Dahil dito ay naghanap si Soo-joon sa buong daan, at nang akala niyang wala na siyang pag-asa ay nakita niya siyang nakaupo sa harap ng kanyang bahay at ibinalita sa kanya na may naaalala na siya. Sapat na iyon para maging masaya si Soo-joon at yakapin si Sunhee ng mahigpit at pagkatapos noon ay dinala niya ito sa isang bar para magdiwang at sinabi sa kanya na noon para mabigyan siya ng mas magandang buhay. Nag-aral siya sa ibang bansa at hindi niya inaasahan na iyon ang araw na kailangan niyang umalis sa tabi niya sa loob ng ilang taon. Labis na mahal ni Soo-joon si Sunhee kaya sinuway niya ang kanyang ama para makasama siya at nang makita niya ang singsing ng kanilang pagmamahalan ay nangako siyang pakakasalan niya ito. Sa wakas, sa araw na nagdaos ang kumpanya ng isang party para ipahayag ang pangalan ng alak na kanilang pinag-aralan 5 taon na ang nakakaraan, ipinakilala ni Soo-joon sa lahat. Si Sunhee ang anak ng taong nag-imbento ng alak na ito. Sa mismong sandali na sinabi niya ang pangalan nito, biglang lumitaw ang kanyang lolo at tumutol at gusto siyang hilhin palabas, ngunit ayaw ni Sunhee na mawala ang pagsisikap ng kanyang ama. Isa pa, sa unang pagkataon na naramdaman ng isang walang kwentang tulad ko na may silbi ako sa paggawa ng alak. Hilingin sa kanya na hayaan akong ipagpatuloy ang gawaing ito. Pagkatapos sabihin iyon ay sinubukan niyang kumawala sa kamay ng kanyang lolo at tumakbo palabas. Agad siyang sinundan ni Soo-joon habang nagulat din ang chairman sa eksena. Sinamantala ni Do-il ang pagkakataon na iyon at inilabas ang alak na inihanda niya noon pa. Ang mga mausisang bisita ay isa-isang lumapit para tikman ito, kaya labis na nasisiyahan si Do-il. Sa labas, sinubukan ni Director Cha na kumbinsihin ang lolo na sumama kay Sunhee para tumira sa ibang bansa. Sa sinabi niya ay naintindihan na ng lolo ang kanyang layunin, kaya hindi niya hahayaan na matupad ang layunin niya pagkatapos niyang saktan ang kanyang anak. Sa oras na ito ay binisita na ni Sunhee ang libingan ng kanyang ama pagkatapos ng 5 taon kung saan ito ay nababalot na ng damo. Habang tinitingnan niya ito ay mas lalo siyang naging sigurado na hindi normal ang pagkamatay ng kanyang ama, kaya pinipigilan siya ng kanyang lolo. Kaya humiling siya kay Soo-joon na sabihin sa kanya ang katotohanan. At sinabi niya ang sinabi ng kanyang ama na si Lee ay namatay sa atake sa puso nang makita si Sunhee na naaksidente. Sa pagdinig nito ay nabigla siya at lumuhod at umiyak at humingi ng paumanhin sa kanyang ama. Biglang umulan ng malakas kaya nagmadali silang pumasok sa sasakyan. Ngunit hindi ito mag-umpisa. Sa oras yun, inutusan ni Do-il ang kanyang tauhan na hanapin si Sunhee. Samantala, naghihintay si Sunhee at Soo-joon sa sasakyan para may dumating na pamilyar na tao na tutulong sa kanila. Sa huli, ligtas silang nakauwi. Nagbiro pa ang mga kaibigan nila na nag-date sila ng mag-isa sa bundok. Nang makita nila si Sunhee, masaya nilang inalala na noon ay mahusay siya sa klase. Tanging ang guro lamang ang mayroong lihim na hindi niya masabi. Bago umalis ang lolo ni Sunhee, binigyan niya ang guro ng mahalagang dokumento. At sinabihan siya na kung may mangyari sa kanya, ibibigay niya ito kay Sunhee. Sa oras na iyon, naghihintay pa rin si Do-il sa bar ng tawag mula kay Sunhee. Tiniis ang galit ng kanyang ama dahil sa basta na lang niyang dinala ang alak na hindi pa naaprobahan ng kanyang ama. Aksidenteng nasira ang mahalagang paglulunsad ng kumpanya. Si Do-il na noon ay labis na sinisisi ay nagsabi, kung ayaw na niya nito, itapon na lang niya ito tulad ng ginawa niya sa kanyang ina. Sa pagbanggit niya roon, nabigla ang kanyang ama at kapatid na babae. Hindi na nakapagsalita ang ama at umalis na lang. Nag-alala si Aeryong at sinabi sa kanyang kapatid na humingi na lang ng paumanhin sa kanyang ama bago pa huli ang lahat. Sa oras na ito, si Sunhee at Soo-joon ay sumilong sa ilalim ng bubong. Naalala niya ang gabi bago siya pumunta sa Japan na ganoon din kaya gusto niyang ulitin ang pangako na babalik siya para pakasalan siya. Nag-date sila na magkita sa plaza bukas. Nang magkita silang muli ni Do-il pagkatapos ng party, binalaan ni Soo-joon na huwag siyang maging labis na masaya sa pagkuha ng pagkakataon na ilunsad ang alak mula sa kanya. Pagkatapos ay pumunta siya sa isang tindahan para bumili ng bagong singsing ng pagmamahalan para kay Sunhee. Sa kasamaang palad, natrap siya sa elevator sa kumpanya. Matindi ang pagkabangga ng kanyang ulo, kaya bumalik ang kanyang alaala. Naalala niya na si Director Cha ang sadyang nagkasakit sa kanyang ama at nagdulot ng aksidente sa kanya. Nang mailigtas siya, nakasalubong niya si Director Cha. Kaya nagalit siya at tinanong siya kung bakit siya nagsinungaling. Dahil malinaw na nawala ng malay ang kanyang ama bago siya na-aksidente. Ngunit ang tusong matandang lalaking ito ay itinanggi ang lahat. Kaya gusto niyang hanapin ang kanyang lolo para malaman ang katotohanan. Ngunit pinigilan siya nito. Ang dalawa ay nag-aaway sa hagdanan kaya nadulas siya at nahulog. Si Soo-joon sa kabilang banda ay naghihintay pa rin sa kanya sa kanilang date. Ngunit hindi niya inaasahan na na-aksidente si Sunhee at dinala sa ospital sa isang walang malay na estado. Samantala, nag-aalala si Director Cha at tinanong ang doktor tungkol sa kanyang kalagayan. Naghintay si Soo-joon hanggang sa gabi, ngunit hindi pa rin dumating ang kanyang minamahal
pagmamahal kaya nabigo siya. Samantala, nataranta si Director Cha sa ospital dahil hindi niya makita si Sun-hee. Lumabas na pumunta siya sa lugar kung saan sila magkikita para hanapin si Soo-joon. Ngunit sa pagtingin niya sa lahat ng dako ay wala siyang makita. Kaya natakot siya at umiyak habang tinatawag ang kanyang pangalan sa lahat ng dako. Nang akala niya ay wala na siyang pag-asa, lumitaw si Soo-joon. Ang nakakagulat sa kanya ay ang sugat sa ulo niya. Bago pa man niya matanong kung ayos lang siya, humingi na agad si Sun-hee ng paumanhin. Patawarin mo ako dahil hindi kita nakilala ng mas maaga. Alam ni Soo-joon na naaalala na ni Sun-hee ang lahat kaya masaya siyang niyakap siya ng mahigpit. Sa parehong oras, naghihintay si Do-il kay Sun-hee na may dalang bulaklak na gusto niyang ibigay sa kanya. Ngunit hindi pa rin siya dumating kaya nagalit siya at itinapon ang lahat. Ngunit hindi nagtagal ay nagsisisi siya at bumili ng panibagong bulaklak. Si Director Cha naman ay natakot na malaman ang lihim kaya hinanap niya muna ang lolo. Inutusan niya ang maglolo na umalis sa lugar na ito at huwag nang babalik pa. Dahil mayroon silang ganoong pagkapuot, paano niya papayagan na magkasama si Soo-joon at Sun-hee? Galit ang lolo at hindi na siya nakinig sa sinabi niya, kaya pinalayas niya si Director Cha. Sa mismong sandali na naghihintay si Do-il sa labas ay nakita niya sila. Personal niyang narinig ang lihim habang nag-aaway silang dalawa. Tanging ang dalawa lamang ang walang alam. Masaya pa rin silang nakaupo at pinagmamasdan ang Han River. Hindi na sila nag-aalala sa anumang bagay. Kahit na may tumawag ay pinatay ni Soo-joon ang telepono. Nagalit ang kanyang ama dahil hindi niya makontak ang kanyang anak. Ang kanyang asawa ay nakaupo sa tabi niya at tumalon kaya pinalayas siya ng kanyang asawa. Sa bar, pinulot ng manager ang mga bulaklak na itinapon ni Do-il. Nakita niyang sariwa pa kaya ibinigay niya ito kay Nayon. Naalala niyang nakita niya ang katulong na may hawak nito kaya inakala niyang siya ang nagbigay nito. Nang nasa kumpanya si Aeryong ay nakita niya ang kanyang kapatid. Nang makita niyang hindi masama ang pakiramdam ni Do-il ay sinundan niya ito para makipag-usap at inayos ang kwelyo ng kanyang shirt. Sa kabilang banda, si Soo-joon na abala sa gawaan ay nakatanggap ng tawag mula sa kanyang amo. Mayroon siyang isang bagay na kailangang ayusin agad kaya dinala niya ang mga dokumento sa kanya. Kaya pumunta si Sun-hee sa libingan ng kanyang ama ng mag-isa. Nagdala siya ng mga bulaklak para humingi ng paumanhin dahil huli na siyang nakakaalala. Ngunit hindi kasalanan ni Soo-joon ang lahat. Kaya gusto niya na lang na siya ang mag-isa na magdusa sa lahat. Pagkatapos noon ay inaya niyang makikita kay Director Cha. Sinabi niya na naaalala na niya ang lahat na ikinagulat ni Director Cha. Gayunpaman, wala siyang balak na balikan ang nakaraan. Ngunit gusto niya na lang na itago ito magpakailanman. Sa ganoong paraan ay hindi na kailangang sisihin ni Soo-joon ang kanyang sarili. Sa daan pa uwi ay tulala pa rin si Sun-hee at hindi niya alam na nasa likod niya si Soo-joon. Kaya nang makita niya ito ay nagulat siya at sinabi sa kanya na binisita niya ang libingan ng kanyang ama kanina. Pagbalik nila sa kumpanya ay nakita nila si Aeryong na galit dahil bigla siyang umalis bago magsimula ang meeting. Pagkatapos ay mabilis silang pumunta sa meeting room at nagpatuloy sa negosasyon sa dayuhang kasosyo. Sa kabutihang palad ay naging maayos ang lahat at iminungkahi ni Soo-joon na ipagpatuloy ni Sun-hee ang pag-aaral ng paggawa ng alak para sa kumpanya. Nang makita niyang tumututo si Aeryong ay sinabi niyang bumalik na ang alaala ni Sun-hee. Kaya wala nang dapat ipag-alala tungkol sa kanyang kaalaman. Samantala, si Do-il ay labis na nababahala na kung maaalala ni Sun-hee ang nakaraan ay lalayuan siya nito. Sa mismong sandaling iyon ay pumasok si Sun-hee sa opisina para tanggapin ang kanyang bagong trabaho sa research department. Sinuportahan niya ang pagkakataon na ito at nagtanong siya ng may pag-usisa. Kung maaalala mo ang lahat, matatanggap mo ba ang isang tulad ko? Nang makita niyang nahihiya si Sun-hee at hindi siya makasagot, ipinaliwanag ni Do-il na biro lang iyon. Nabawasan ng pagka-awkward ng sitwasyon at bumalik siya sa pananaliksik. Unti-unting lumalapit sa lasa na ginawa ng kanyang ama. Samantala, pagkatapos ng nangyari kanina ay hindi maganda ang pakiramdam ni Do-il kaya pumunta siya sa Gifis para mag-ehersisyo para gumaan ang pakiramdam niya. Sa oras na ito sa gawaan, sinusuri ng lahat ang mga kalakal nang biglang bumagsak ang nasa itaas. Nakita ito ni Soo-joon at agad na iniligtas si Aeryong. Ngunit naipit pa rin ang kanyang paa, kaya kumuha si Soo-joon ng yelo para ipahid sa sugat ni Aeryong. Ang gawaing ito ay lubos na nakapagpagaan ng kanyang pakiramdam. At dahil sa aksidente sa gawaan, hindi naabutan ni Soo-joon si Sun-hee. Aksidenteng nakita ni Do-il na mag-isa siyang nakaupo. Hindi niya ito matanggap kaya nanatili siya sa likod para tingnan siya. Sa parehong oras, inihatid ni Soo-joon si Aeryong pauwi. Pagkatapos noon ay sumakay siya sa sasakyan para pumunta kay Sun-hee. Dahil nahulog ang kanyang telepono sa gawaan, hindi niya maipaliwanag ito sa kanya. Dahil sa matagal na paghihintay ay nagsimula ng mainip si Sun-hee. Nang makita niyang naiinip na siya ay nagpakita si Do-il at naghanap ng pagkakataon para yayain siya kumain. Pagkaalis nila ay kararating lang ni Soo-joon kaya huli na siya. Bagaman naabot niya ang kanyang layunin na yayain si Sun-hee na kumain, mukhang hindi naman siya masaya. Sinadya ni Do-il na kumain sa isang simpleng restaurant para hindi siya mahiya. Nang umuwi siya ay hindi pa rin siya nakakatanggap ng tawag mula kay Soo-joon kaya mas lalo siyang nag-alala. Nang makita ito ni Nayon ay aksidente niyang naitanong kung naibalik na ba ang alaala ni Sun-hee. Aksidenteng narinig ito ng kanyang lolo ay hindi na niya ito naitago pa. Umamin si Sun-hee na naaalala na niya ang lahat at humingi siya sa kanyang lolo na hayaan siyang ipagpatuloy ang pag-aaral ng alak. Bagaman pumayag siya sa bagay na ito, ayaw naman niyang magkasama sila ni Soo-joon. Dahil sinira ng sarili niyang ama ang pamilyang ito. At sa paningin
narinig ni Director Cha, ganito rin ang nangyari. Maraming beses niyang hiniling sa kanyang anak na hiwalayan si Son Hee. Ngunit hindi kailanman ito sinunod ng anak. Umalis pa nga siya at tumira sa bahay ng kanyang tiyuhin para iwasan ang kanyang ama. At tiwala niyang ipinagmalaki sa tiyuhin na pakakasalan niya si Son Hee at imbitahan niya ang tiyuhin na dumalo. Sa isang pagkakataon, habang nagpaplano si Director Cha kasama ang presidente, si Doel na nakaupo sa tabi niya ay sadyang binuking ang lihim ni Director Cha dahil kita niyang nakikipagtalo ito sa kanyang lolo. Nagsimulang maghinala ang presidente. Sa labas ng bulwagan, pumunta si Nayon upang makilala ang asistan. Iniisip niya na binigyan siya nito ng bulaklak dahil gusto siya nito. Ngunit nang marinig niya si Nayon na nagsalita ng tuwid, hindi niya ito naintindihan. Kinalagkad din siya ni Nayon at nakita ni Aeryong. Kaya na-curious siya kung paano sila nagkakilala. Sinabi ni Hote na nakilala niya ang babaeng ito dahil madalas niyang kasama si Doel upang makipagkita kay Son Hee. Nang marinig niya ito, na-curious siya kung nagsisimula na bang magkaroon ng damdamin ang kanyang kuya para kay Son Hee. Kaya direkta siyang nagtanong, ngunit ang natanggap lamang niya ay mga nakaiwas na sagot. Nang panahong iyon, patuloy na naghahanap ng paraan si Director Cha upang itaboy si Son Hee sa ibang bansa. Pumunta pa siya sa guro para hilingin sa kanya na kumbinsihin si Son Hee pero tinanggihan siya nito. Sa gawaan ng alak, biglang nakita ni Son Hee ang kanyang ama. Sa sandaling masaya siyang tumakbo upang yakapin ang kanyang ama. Nalaman niyang ilusyon lang ang lahat. Ngunit upang hindi mawala ang paggawa ng alak ng kanyang ama, patuloy na nagsisikap si Son Hee araw at gabi. At muling nagpakita si Director Cha sa lugar na ito. Walang hiyang hiniling niya kay Son Hee na umalis sa lugar. Layuan si Sujon hanggang di maaari. Kahit magkano pa ang ibibigay niya rito. Kailangan lang na mawala si Son Hee at ang kanyang lolo para makatulog ng mahimbing si Director Cha. Hindi matiis ni Son Hee ang kawalang hiyaan ng lalaking ito, kaya sinabi niya ang krimen ni Director Cha. Lubos itong ikinagulat niya. Samantala, dali-dali siyang tumakbo palabas na may gulat na pakiramdam. Kaagad niyang tinawagan si Sujon upang makipagkita sa kanya. Nang matanggap ang tawag, agad siyang bumalik at nagkita sila sa boulevard. Napuno ng luha si Son Hee at sinabing huwag mo akong iwan. Nang kumalma siya, agad na tinanong ni Sujon kung may sinabi ba ang kanyang ama sa kanya. Ngunit hindi nangahas si Son Hee na sabihin ang totoo. Sinabi lang niya na gusto lang niya itong makita dahil miss na miss niya ito. Nang panahong iyon, nagkaroon ng problema sa pabrika nang biglang karoon ng problema ang mga export goods. Ngunit hindi makontak ni Aeryong si Sujon, kaya mag-isa na lang siyang pumunta doon upang ayusin muna. Nasa lugar din si Doel. Ang sitwasyon ay kritikal ngunit hindi pa rin niya alam kung ano ang nangyayari. Masayang kumakanta kasama ang kanyang kasintahan sa kotse. Ang gusto nilang puntahan ay ang maliit na bahay sa tuktok ng burol, kung saan madalas silang maglaro noong mga bata pa sila. Dito, gusto ni Son Hee na mangako si Sujon na kung balang araw ay kailangan niyang umalis ng malayo. Dapat ay pigilan siya nito. Walang pag-aalinlangang sumang-ayon si Sujon, kaya labis na natuwa si Son Hee at agad na yumakap sa dibdib ni Sujon. Ang pangakong ito ay nagbigay sa kanya ng malaking motibasyon. Kinabukasan, pagdating sa kumpanya, agad na sinampa si Sujon ni Aeryong dahil sa kanyang kapabayaan sa trabaho. Matapos siyang bigyan ng leksyon, nakasalubong niya si Son Hee. Alam niyang magkasama ang dalawa buong magdamag. Direktang pinayuhan ni Aeryong, huwag hayaang maapektuhan ng inyong relasyon ang kumpanya. Bukod dito, personal na nakipagkita si Director Cha kay Son Hee. Binalaan niya si Son Hee na huwag siyang labanan kung ayaw niyang maging mapit siya. Hindi siya natakot at matapang na sumagot na hindi niya hahayaang magtagumpay si Director Cha. Sa kabilang banda, nagsimula si Sujon na magpunta sa bar upang humingi ng tulong sa mga empleyado doon. Pagkatapos, dinala nila ang mga produkto sa supermarket upang ipromote sa mga customer. Ang natitira, babalik si Sujon sa pabrika upang iproseso muli. Dahil naayos na ang problema, guminhawa ang pakiramdam ni Aeryong. Kaya gusto niyang ilibre ang mga empleyado. Kasama si Sujon, pumunta sila sa isang tindahan para bumili ng regalo bilang pasasalamat. Pagkatapos, nagpunta ang lahat sa bar para magdiwang. Kumakanta si na John habang lumalapit sa assistant. Mabilis siyang hinila ng tiyuhin, ngunit patuloy na niyayakap ni na John ang lalaki. Kaya kinailangang patayin ng manager ang musika upang baguhin ang paksa. Hinila niya si Sujon at Son Hee upang kumanta ng sabay. Hindi natuwa si na Doel at Aeryong nang makita ito. Kaya pumunta sila sa bar para uminom. Biglang lumapit ang isang lalaki upang ligawan siya. Agad na nagsalita si Doel para sa kanyang kapatid, kaya nagalit ang lalaki at nakipag-away sa kanya. Nang lumaban si Doel, biglang dumating ang mga kasamahan ng lalaki. Dahil mas marami sila, hindi siya makalaban. Halos hawakan din si Aeryong ng lalaki. Nang biglang dumating si Sujon at tinuruan sila ng leksyon. Ang resulta, dinala silang lahat sa istasyon ng pulis. Ang mga lalaking ito na magnanakaw na sumisigaw ay humingi ng bayad at pinapilit si Doel na lumuhod at humingi ng paumanhin. Dahil sa hitsura niyang parang anak ng mayaman, binantaan nila na ilalabas ang balitang ito sa media. Nang sandaling iyon, mabilis na nagsalita si Son Hee na sila ay mga manggagawa lamang na nangutang para magbar. Naniniwala naman ang mga lalaki kaya pumayag sila sa isang pag-aayos. Kaya matagumpay na nakalabas ang grupo sa istasyon ng pulis. Bago maghiwalay, ibinigay ni Aeryong kay Sujon ang regalong inihanda niya. Ngunit nalungkot siya nang makita siyang umuwi kasama si Son Hee. Ganoon din si Doel dahil ngayon ay umiibig na siya kay Son Hee. Biglang nagtanong si Aeryong kung paano kung kunin niya ang taong mahal niya mula sa iba. Agad na pinigilan siya ni Doel dahil ayaw niyang masaktan si Son Hee.
Sa kabilang banda, ginagamot niya ang sugat ni Soojoon. Binenda niya ang kanilang mga kamay upang magkadugtong. At pinagsabihan niya itong huwag nang gagamit ng dahas o sasaktan ang sarili. Ngunit ang buong sandali ng kaligayahan na ito ay nakuhanan ng litrato ng iba. Sa ilalim ng pagsubaybay ni Director Cha, nagalit siya na magkasama pa rin ang dalawa. At nang inimbitahan ni Do-il si Son Hee sa sinehan upang panoorin ang paborito niyang pelikula kasama ang isang romantikong hapunan. Alam ni Son Hee ang balak niya kaya dali-dali siyang umalis. Hindi niya inaasahan na dadakipin siya ng mga masasamang tao. Takot si Son Hee at tinanong kung sino sila at binanggit nila ang pangalan ni Soojoon. Agad niyang naunawaan na sila ay mga alipores ng tiyuhin. Pumunta sa isang liblib na suburb at ibinagsak si Son Hee sa lupa bilang babala. Sa kumpanya, dahil sa pagtanggi sa kanyang nararamdaman, ibinuhos ni Do-il ang kanyang galit kay Soojoon. Sinabi rin ni Son Hee sa kanya na 5 taon na ang nakakaraan ay mayroon silang lihim na transaksyon ni Director Cha upang makita kung ano ang magagawa ni Soojoon kapag nabunyag ang katotohanan. Mula sa sinabi ni Do-il, tiyak niyang may itinatago ang kanyang ama sa kanya. Direkta niyang tinanong kung mayroon ba silang lihim na transaksyon. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, sinampal siya ng kanyang ama dahil sa pagtitala sa iba at pagdududa sa kanya. Matapos mapagsabihan, hindi na nagtanong pa si Soojoon. Ang kanyang pangunahing prioridad ngayon ay bumili ng regalo pa sa kanyang kasintahan. Sa sandaling nakapili siya ng paboritong telepono, agad siyang pumunta kay Son Hee. Bigla niyang nakita na malalim itong nag-iisip at hindi niya gustong abalahin. Kaya dahan-dahan niyang inilagay ang regalo sa lamesa at tahimik na umalis. Gayunpaman, ang kanyang ekspresyon ay lalong nagpatunay na may ginawa ang kanyang ama. Kaya nagsalita si Do-il ng ganoon. Higit pa rito, may dahilan ang matinding pagtutol ng kanyang lolo sa kasal na iyon. Kaya palihim na pumasok si Soojoon sa opisina ng kanyang ama. At nagulat siya nang makita niya ang mga litrato na nagmamanman sa kanya at kay Son Hee. Sa oras na ito, binuksan ni Son Hee ang kahon ng regalo at nakita ang telepono. Mayroon ding mensahe mula kay Soojoon kaya labis siyang natuwa. Agad siyang tumawag sa kanya, ngunit iniwan ni Soojoon ang kanyang telepono sa kotse at pumasok sa bahay ng galit. Inilapag niya ang mga larawan sa lamesa at tinanong kung bakit ginawa ito ng kanyang ama. Paglabas doon, gusto niyang makita si Son Hee kaagad. Dinala niya ito sa isang tahimik na lugar kung saan hindi sila maaabala. Kinuha niya ang singsing ng pagpapakasal. Papakasalan mo ba ako? Walang pag-aalinlangan na tumango si Son Hee. Nalubog sila sa kaligayahan ng pag-ibig at naghalikan ng matamis. Sa panig ng lolo, dahil sa pagkabalisa, pumunta siya sa bahay ng guro. Ang taong nag-iingat ng mahalagang dokumento na ibinigay niya. At pagbalik niya, nakita niya si Soojoon at Son Hee na magkasama. Nagalit siya at tumakbo sa kanya, ngunit agad na pinigilan ng mga tauhan ni Director Cha. Nanatili silang dalawa sa isang estado ng pagkabigla. Agad nilang dinala ang matanda sa emergency room. Nang marinig balita, agad na tumakbo ang lahat sa ospital upang magtanong kay Soojoon tungkol sa sitwasyon. Sa sandaling iyon, hinimas lamang ng matanda ang mukha ng kanyang apo at hiningi ang kanyang huling hininga. Agad na isinagawa ang libing ng kanyang lolo. At ang bagay na pinag-iingat niya sa guro ay ipinadala sa kanya. Sa loob ay ang mahalagang dokumento at isang audio tape ng mga tagubili ng lolo. Ang sakit ng pagkawala ng kanyang huling miyembro ng pamilya ay nagpatigas kay Son Hee. Nanumpa siya na mula ngayon ay hindi na siya mamumuhay para sa kanyang sariling pag-ibig. At itinapon niya ang singsing na ibinigay ni Soojoon. Hindi na siya ang babaeng handang isakripisyo ang lahat para sa kanya. Nakita ni Soojoon ang likod ni Son Hee na papalayo at hindi na niya ito napigilan. Ngayon ay ganap na siyang naging ibang tao. Pinutol niya ang buhok na parang pinutol niya ang lahat ng koneksyon sa nakaraan. Inabandona niya pa nga ang tradisyonal na nanaliksik sa alak at humiling sa direktor na ilipat siya sa ibang departamento. Nagulat si Do-il sa desisyong ito, ngunit iginagala rin niya ang desisyon niya. May natitirang kaunting pagmamahal sa kanyang puso, kaya't pumunta si Son Hee upang tingnan ang gawaan ng alak sa huling pagkakataon. Nang marinig ito ni Aeryong, galit siya at hinarap siya. Dahil sa proyek na liksik na hindi patapos at gusto ni Son Hee na umalis, sino ang mananagot? Ngunit sinabi niyang nagdesisyon na siya. Kung hindi pumapayag si Aeryong, kausapin niya si Do-il. Walang magawa si Aeryong kundi hanapin si Soojoon sa pag-asang makukumbinsi niya si Son Hee. Ngunit naisip niya na nalulungkot pa rin si Son Hee sa pagkawala ng kanyang lolo. Kaya ayaw na niyang pahirapan pa si Son Hee. Wala ring magawa si Do-il kaya napasigaw si Aeryong sa kawalan ng pag-asa. Matapos ayusin ang mga bagay sa gawaan ng alak, pumunta sila sa bar upang uminom. Bigla na lang na-curious si Aeryong na tanungin kung mayroon na bang intensyon si Soojoon na makipaghiwalay kay Son Hee. At syempre, hindi niya kailanman naisip yun. Ngunit bigla siyang nakita niyang kasama ng ibang lalaki. Lumapit si Soojoon at sinabing may kailangan siyang sabihin kay Son Hee, ngunit nagkunwari itong walang pakialam. Kaya napilitan siyang hilahin ang kamay nito palabas upang mag-usap sila. Noong una ay gusto lamang magpakumbaba ni Soojoon, ngunit sinabi ni Son Hee na ayaw na niyang makita pa ito. Agad siyang tumakbo palabas at umalis sakay ng kotse. Nang hindi na bumalik sina Do-il at Aeryong sa bar, narinig nila mula sa assistant na umalis na ang dalawa. Pagbalik ni Son Hee, nakita niya si Director Cha na naghihintay sa kanya. Pumunta siya upang makiramay. Ngunit alam niya na ang pumatay sa kanyang lolo
Carlo, ay walang iba kundi ang lalaking ito. Hindi kita patatawarin. At ako mismo ang magpaparusa sa iyo ng walang pag-aalinlangan. Pagbalik sa kumpanya, nagalit ang presidente nang malaman niyang umatras si Son Hee sa proyekto. Ngunit nangako si Soo Joon na ipagpapatuloy niya ito upang hindi ito makansela. Kaya pipalitan niya si Son Hee sa research lab. Nagkasubong sila kumpanya, kaya nais ni Soo Joon na linawin ang nangyari kahapon. Sinubukan niyang hilahin si Son Hee, ngunit pinigilan siya ni Doel. Kaya nag-away siya. Dahil sa takot, sumigaw siya na itigil na nila at upang maiwasan si Soo Joon. Sumang-ayon si Son Hee na pumunta sa mansyon na binili ni Doel para sa kanya. Si Soo Joon naman ay nalungkot at nagpunta sa isang bar para uminom. Iniisip pa nga niya na ito ay isang pagsubok lamang na ginawa ni Son Hee upang subukan ang kanyang damdamin. Ni hindi niya naisip na gusto na nitong tapusin ang kanilang relasyon. Pagbalik ni Son Hee, nagulat siyang makitang natutulog si Soo Joon sa lamesa. Kaya't kinuha niya ang kanyang jacket at ibinigay sa kanya. Higit pa rito, gusto niyang haplusin ang mukha ni Soo Joon, ngunit hindi niya ito magawa. Nang araw na dadalhin nila ang produkto sa mga kasosyo para subukan. Hindi naging maganda ang kalidad ng produkto, kaya hindi na-satisfy ang customer. Kaya naman, pinagsabihan siya ng presidente. Nang makita ito, sinubukan ni Aeryong natulungan si Soo Joon. Pagbalik sa opisina, pinayuhan siya nitong itigil na ang paggawa ng alak na ito, ngunit matigas pa rin siya. Sinabi pa niya na kaya niyang pabalikin si Son Hee upang bumuo nito. Labis itong ikinagalit ni Aeryong kaya nag-away silang dalawa. Hindi niya na matiis kaya personal siyang pumunta kay Son Hee upang hindi na magkasama ang dalawa. Gayunpaman, ayaw niyang direktang harapin si Soo Joon, kaya hindi siya sumang-ayon kay Aeryong. Dahil lang din kay Director Cha, kaya nangyari ang lahat ng ito. Nang makita niya ito, hindi siya nag-atubiling magbitaw ng hamon ng aksidenteng mapuntahan niya ang research lab ng alak. Inihayag ng mga empleyado doon na pumunta si Son Hee at hiniling sa kanila na taasan ang temperatura, kaya naisip niya na mayroon tong layun. Ngunit hindi naniniwala si Soo Joon na sasabotahe siya ni Son Hee. Nang panahong iyon, sa pampang ng Dream Reef, naghanda si Doel ng isang espesyal na sorpresa para kay Son Hee. Nang magbigay siya ng senyas, agad na umilaw ang flare at lumiwanag ang buong kalangitan, at ang isang malaking hapunan ay personal ding inihanda ni Doel. Subalit hindi masaya ang kanyang puso. Sa bar, narinig ni Aeryong nakasama ng kanyang kuya si Son Hee, kaya agad niya itong hinanap upang kausapin dahil halata namang hindi niya mahal si Doel. Ngunit bakit lagi siyang nakakapitid? Ayaw makipag-away ni Son Hee, kaya umalis siya, at pagpasok ni Doel at hindi niya ito nakita, naghanda siyang hanapin ito. Agad siyang pinigilan ni Aeryong at sinabing magpakatotoo siya dahil hindi siya mahal ng babaeng iyon, ngunit hindi nagpakialam si Doel at sinunod pa rin ang kanyang gusto. Pag-uwi niya, nakita niya ang ilang mga bagay na itinapon na. Nag-usyoso siya at binuksan ito at nakita ang isang sweater at isang sulat at nagulat siya nang malaman na ang nagpadala ay ang kanyang ina. Agad niyang sinundan ang address at hinanap ang kanyang ina. Sa sandaling makita niya ang kanyang ina, emosyonal siyang lumapit at tinawag ang pangalan nito. Ngunit hindi na siya naaalala ng kanyang ina at naging baliw at sumisigaw, kaya kinailangang hilahin siya ng nurse palabas. Nang gabing iyon, pumunta si Soo Joon sa bahay upang makita si Son Hee. Ngunit nagkunwari siyang wala sa bahay at hiniling kay na John na sabihin ito para sa kanya. Ngunit hindi pa rin siya umalis at naghintay kahit na umuulan. Nang makita ito ni na John, hindi niya na rin natiis at hiniling kay Son Hee na lumabas para makita siya. Kaya kumuha siya ng payong at hindi niya inaasahan na pagkakita niya kay Soo Joon ay niyakap siya nito ng mahigpit. Bakit ka biglang naging malamig sa akin? Hindi mo dapat na ibalik ang alaala, isang pagkakamali na ito sa simula pa lang. Kung gusto mong makipaghiwalay, bakit mo pa itinatago ang singsing? Kinuha ni Soo Joon ang kamay ni Son Hee upang tingnan at nalaman niya na wala na ang singsing na ikinagulat niya dahil matagal na pala niya itong itinapon. Nang araw na iyon, galit na pumasok si Doel sa opisina ng presidente at tinanong ang kanyang ama kung bakit niya ikinulong ang kanyang ina sa isang mental hospital. Ito ay dahil sa wala na ito sa kanyang tamang pag-iisip, kaya ginawa niya iyon at pinagbawalan si Doel na bisitahin ang kanyang ina. Sa isang pagkakataon, habang hinahanap ni Aeryong si Soo Joon sa opisina, nakita niya ang isang litrato na kuha ni Soo Joon kasama si Son Hee. Nang bigla siyang lumitaw sa likod niya, dali-dali niya itong itinago. Nang araw na iyon, ipumasok sa trabaho si Soo Joon at bumalik sa bodega na mayroon silang maraming alaala ni Son Hee. Pagkatapos, bumalik siya sa kanyang dating paaralan at naglaro ng football kasama ang iba. Pagdating ng gabi, pumunta sila sa isang beer house at nagsimulang magtanong tungkol sa kalagayan ni Soo Joon. Nagkunwari siyang masaya at sinabing maayos siya kahit na napansin ng guro ang kakaiba. Sa panig ni Aeryong, nahulaan niya na may nangyari sa pagitan ni Soo Joon at Son Hee, kaya tinanong niya kung ano ang nangyari, ngunit ayaw talagang magsalita ni Son Hee. Naalala ni Aeryong na binanggit ni Soo Joon ang bodega, kaya sinubukan niya itong puntahan. Sa kabilang banda, nagsimulang mag-alala si Son Hee, kaya tinawagan niya si Soo Joon. Nakalulungkot, tulog na siya, kaya kinuha ng kanyang kaibigan ang telepono para sa kanya. Nang makita niya ito, sinabi ni Son Hee na huwag sabihin kay Soo Joon na tumawag siya. Sa kasamaang palad, nalaman niya ito, kaya dali-dali siyang umuwi sa Seoul. Nagkataon na nakasalubong niya si Aeryong kaya dinala siya nito.
Nakalulungkot, huli na ang lahat dahil lumipat na si Sonhee. Pagdating sa lugar, walang natira kundi ang walang laman na silid. Ngunit kung mapatuloy ito, hindi matatapos ang lahat. Kaya bumalik siya at sinabi sa kanya kung bakit hindi siya maaaring makasama ni Soojoon. Sinabi niya na hindi na niya siya mahal. Pagkatapos niyang magsalita, agad na umalis si Sonhee nang hindi lumingon. Iniwan ng lalaki na parang kalahati na lang ang kaluluwa. Hindi makapaniwala na ang babaeng pumayag na pakasalan siya. Ngayon ay sinasabi na hindi na niya siya mahal. Pumunta si Soojoon sa bar mag-isa at ginamit ang pagkalasing upang kalimutan ang kalungkutan. Nang panahong iyon, pumunta si Aeryong sa lugar na ito upang hanapin siya. Narinig ni Aeryong ang sakit na dinaranas ni Soojoon matapos maghintay ng 5 taon. Ngunit gayunpaman, gusto pa rin niyang patuloy na maghintay kay Sonhee. Naniniwala siyang balang araw ay babalik siya tulad ng dati. Nang araw na iyon, galit na pumasok si Do-il sa opisina ng kanyang ama at hiniling na payagan siyang kunin ang kanyang ina. Kahit na sinabi ng kanyang ama na hindi maaari. Ngunit determinado pa rin siyang ilabas ang kanyang ina mula sa malig na ospital. Nang makita niya si Sonhee sa kumpanya, sinundan lamang niya ang likod nito at sinabi sa kanyang sarili na palagi siyang maghihintay dito upang bumalik si Sonhee. Pagkatapos, sa opisina ng presidente, nagmungkahi si Soojoon ng isang bagong diskarte upang mas maabot ng produkto ang mga customer. Sa pahintulot ng presidente, dinala niya ang alak sa bar ng kumpanya at hiniling kay na John na ipakilala ito sa mga customer. Kasabay nito, sinabi ng assistant ang kwentong ito kay Sonhee. Naisip niya agad ang paraan upang matulungan si Do-il na madagdagan ang benta at hiniling sa assistant na ipamahagi ito sa mga kabataan. Nang aprobahan ni Do-il, mabilis siyang nakipag-ugnayan kay Sonhee upang simulan nilang ipatupad ito. Nang panahong iyon, maganda ang sitwasyon sa bar at mukhang nagustuhan ng mga customer ang alak ni Soojoon. Habang palabas siya kasama si Aeryong, nagulat siyang nakita niya sina Do-il at Sonhee. Nakayakap pa ang kamay nito sa balikat niya na ikinainis ni Soojoon. Kaya nagpunta siya sa isang beer house para uminom, ngunit hindi niya inaasahan na darating ang mga gangster upang mangolekta ng protection money at manggulo. Sinira nila ang mood ni Soojoon kaya nagalit siya at tinuruan sila ng leksyon. Sa isang iglap, naalala niya ang kanyang pangako kay Sonhee na hindi gagamit ng dahas, kaya nawala siya sa pagbabantay at binugbog siya hanggang sa bumagsak siya sa lupa. Sa bar, si Sonhee ay nalulungkot din, hindi niya pinapansin ang pagtugtog ng gitara ni Do-il. Samantala, sinubukan ni Aeryong na iwi si Soojoon na sugatan. Nasasaktan siyang makita siyang naging ganito dahil kay Sonhee, at nang makatulog si Soojoon, inalagaan ni Aeryong ang kanyang mga sugat. Hindi sinasadya kita ni Sonhee dahil sa kabaitan ni Aeryong. Naintindihan niya na mayroon din itong damdamin para sa kanya. At kinabukasan sa pabrika, nagulat si Soojoon sa sinabi ng manager nang biglang tumaas ang mga order mula sa mga tindahan sa probinsya. Hindi niya alam ang dahilan, ngunit inamin ni Do-il sa kanyang kapatid na siya ang may ganito. Bukod pa rito, dahil sa inisyatiba ni Sonhee, na-curious si Aeryong kung bakit niya biglang tinulungan ang mga ito, kaya direkta niyang tinanong si Sonhee kung ano ang dahilan. Hindi niya inihayag ang kanyang intensyon at tiniyak lang kay Aeryong na hindi na siya babalik kay Soojoon, kaya hindi na siya kailangang mag-alala. Nang gabing iyon sa bar, nagkaroon sila ng isang maliit na laro at tinakpan ang mata ni Sonhee upang hulaan niya ang bawat uri ng alak na kanyang nainom. Nang makita ito, nagalit si Soojoon at hinila siya palabas at sinermunan si Sonhee kung bakit siya naging libangan ng iba. Upang maiwasan na lumaki ang gulo, lumapit si Aeryong at dinala si Sonhee at tinanong din kung pumunta ba siya sa bahay ni Soojoon kagabi. Kung nakita na niya ang lahat, hindi na nahiya si Aeryong na itago ang kanyang damdamin at inamin na mahal niya si Soojoon. Hindi niya lang maintindihan kung bakit ganoon sila, kaya nagtanong siya sa assistant. At sa wakas ay nalaman din niya na tinulungan siya ni Sonhee. Nang mismong araw na iyon ay biglang tinawag siya ng guro upang makipagkita. Hindi niya inaasahan na dadating din si Soojoon at ang kanyang kaibigan, kaya hindi siya umalis at sumama sa kanila sa isang karaoke bar. Nang umalis na ang lahat, nag-text siya kay Sonhee. Mula ngayon, wala na akong itatanong sa iyo dahil alam kong ikaw ang higit na nasasaktan kaysa sa iba. Sa hinaharap, anuman ang mangyari, hihintayin pa rin kita. Talagang naantig si Sonhee sa mga salitang ito, kahit nakasama niya ang mayamang lalaki buong gabi. Palagi niyang naaalala si Soojoon. Gumaan din ang pakiramdam niya dahil alam niyang may mahirap na dahilan si Sonhee, kaya bigla siyang naging ganito. Pagbalik sa kumpanya, patuloy na pinuri ni Soojoon ang tradisyonal na Korean soup na ipinagmamalaki ng kanyang pamilya at ni Sonhee sa harap ni Aeryong. Ngunit paano magiging masaya si Aeryong nang marinig niyang binabanggit ng taong mahal niya ang ibang babae? Humanap siya ng dahilan para umalis at sa sandaling iyon, ipinahayag ni Do-il ang kanyang damdamin kay Sonhee at nagtanong pwedeng ba kitang mahalin. Hindi mo kailangang sumagot, gusto ko lang ipaalam sa iyo. Nang sandaling iyon, kakabalik lang ni Director Cha at nagulat siya nang makita niya ang kanyang anak na walang malay sa labas. Lumabas na lasing lang si Soojoon, kaya dinala siya sa kanyang kwarto. Ngunit nang makita niya ang kanyang miserableng hitsura, naalala niya ang babala ni Sonhee.
Isang araw, dinala ni Doel si Sun-hee sa ospital at ipinakilala sa kanyang ina na ito ang kanyang minamahal. Pagkatapos ay personal niyang inamin na nakipagtulungan siya kay Director Cha 5 taon na ang nakakaraan. Hindi sinasadyang nagdulot siya ng trahedya sa pamilya ni Sun-hee. Nalabis niyang pinagsisisihan, pinatawad siya ni Sun-hee, ngunit si Director Cha ay hindi. Kaya nangako si Doel na tutulungan siyang maghiganti at agad na ginamit ang kanyang otoridad. Pinahinto niya ang mga proyekto ni Director Cha na nagdulot ng gulo sa huli. Alam niyang may kinalaman si Sun-hee dito kaya sinubukan niya itong kausapin, ngunit walang silbi, kaya sinabi na lang niya sa kanyang anak na sinisiraan siya ni Sun-hee. Hindi inaasahan ni Soo-joon na kakampi siya kay Sun-hee na ikinagulat niya. Sa parehong oras, dahil sa malaking nagawa ni Doel, tuwang-tuwa ang kanyang ama at pinayagan siyang makita ang kanyang ina, ngunit kailangan itong itago kay Song Ae-ryeong. Ang araw na iyon ay araw din ng kaarawan ng chairman, kaya maraming bisita ang dumating. Kasabay nito, dinala ni Doel si Sun-hee upang bumili ng bagong damit para sa pagdalo. Gayunpaman, tumanggi siya at nagsuot lamang ng kaswal na damit at pumasok sa bulwagan kasama siya sa pagkagulat ni Soo-joon. Lalo siyang nagulat nang ipahayag ni Song Doel sa lahat na pakakasalan niya ang dalagang ito. Nagulat din si Sun-hee dahil hindi pa nila napag-usapan ang bagay na ito. Sa harap ng mga panauhin, hindi tumutol ang chairman. Dali-daling ipinakilala ni Doel ang kanyang mapapangasawa sa lahat at ngayon ay may kumpiyansa ng harapin ni Sun-hee si Director Cha. Binalaan niya ito na hindi siya magiging masaya ng matagal. Ngunit pagkatapos noon ay kinausap niya si Doel ng pribado. Hindi niya pinaniwalaan ang laan at anunsyo ng kasal nang sinasabi sa kanya at sa pagkakataong ito, sinagot niya ang tanong ni Doel noong araw na iyon na hindi niya ito mamahalin kailanman. Ngunit nang harapin niya ang pagmamasujoon para sa kanya, kailangan ni Sun-hee na magpanggap na malamig at sabihing magpapakasal siya sa isang mayamang yaong master at wala na silang pagkakataon. Nang marinig iyon, labis na nasaktan si Soo-joon at nangakong hindi na siya guguluhin. Binati niya ito ng kaligayahan sa kanyang pinili at tahimik na umalis pagkatapos. Naiwang umiiyak si Sun-hee dahil hindi niya masabi ang totoo. Sa sandaling ito, dinaranas ni Doel ang galit ng kanyang ama dahil sa pag-anunsyo ng kasal ng walang pahintulot. Bukod pa rito, naniniwala ang kanyang ama na interesado si Sun-hee sa kanilang kayamanan, ngunit iginiit ni Doel na hindi siya ganoong uri ng babae. Pagbalik niya sa kanyang silid, dumating ang kanyang kapatid na babae. Gusto niyang mag-isip siyang muli dahil alam niyang hindi mahal ni Sun-hee ang kanyang kapatid, ngunit hindi iyon inalintana ni Doel. Kung nasa kanya ang taong mahal niya, masaya na siya. Nang dumating siya sa kumpanya, sadyang pinagmasdan ni Air-jang ang ekspresyon ni Soo-joon. Nakahinga siya ng maluwag nang makita siyang masaya pa rin. Gayunpaman, hindi niya maaaring hayaan na lumayo ang mga bagay-bagay at hindi na maibabalik. Sinubukan niyang kumbinsihin si Sun-hee na huwag pakasalan ang kanyang kapatid, ngunit paano niya mababawi ang mga salitang nabigkas na? Kung gagawin niya, lalong matutuwa si Director Cha. Kasabay nito, siya at ang kanyang anak ay nagpaplano ng isang bagong diskarte para sa produkto. Nagsimula na rin kumilot Doel upang pigilan si Director Cha na makakuha ng punto sa chairman kahit naghiwalay na sila nang makita niya si Soo-joon mula sa malayo. Mahusay na sinundan ni Sun-hee si Soo-joon at nasaksihan ni Doel ang lahat. Sinabi niya kay Sun-hee na aalisin na niya si Director Cha. Pagdating ng araw na iyon, malaya na siyang gawin ang gusto niya at sa panahong iyon, sana ay magpakasal na sila. Agad na pinayuhan ni Sun-hee si Doel na talikuran ang planong ito. Inamin niya na kailangan niya lang siya para sa kanyang personal na paghihiganti. Hindi sinasadyang narinig ni Air-jang ang lahat. Muling nagkasalubong ang dalawa sa isang bar. Nang makita ni Soo-joon na kasama ni Sun-hee ang ibang lalaki, labis siyang nabalisa. Nasakihan ni Air-jang ang lahat mula kay Soo-joon hanggang kay Sun-hee nang tahimik ang umiyak sa banyo. Gusto niyang sabihin kay Soo-joon, ngunit nang banggitin niya ang pangalan ni Sun-hee, pinigilan siya nito. Kinabukasan, labis na nagalit si Director Cha nang matanggap niya ang balita na bigla ang ibinalik ng mga ahente ang mga produkto. Dali-dali siyang nagpadala kay Soo-joon para makipag-usap sa kanila at nalaman niya na hindi mabenta ang alak ng Songjang. Ngunit nang lumabas siya, nakita niya ang mga produkto na nakasalansan sa isang sasakyan kaya sinundan niya ang driver. Nang matanggap Doel ang balita na may sumusunod, agad siyang nag-utos na asikasuhin ito. Kaya nang mahuli ni Soo-joon ang driver at tanungin, nalaman niya na sumusunod ito sa utos ng ibang tao. Sa daan pauwi, inabangan siya ng isang grupo ng mga tao. Dahil sa dami nila, binugbog si Soo-joon. Pagkatapos, agad nilang iniulat ito sa assistant. Narinig din ni Sun-hee ang balita, ngunit hindi niya alam na si Soo-joon ang tinutukoy. Mag-isa siyang bumalik sa kumpanya na may mga sugat. Nagulat ang assistant sa kanyang kalagayan at hindi alam kung ano ang nangyari. Tinanong siya ni Soo-joon kung sino ang nasa likod ng lahat. Sinabi niya na si Sun-hee ang nagmungkahi kay Doel, na ikinagulat ni Soo-joon. Nagmamadaling tumakbo ang assistant para sabihin kay Sun-hee na alam na ni Soo-joon ang lahat dahil siya ang sumusubaybay. Nagulat siya nang marinig na puno ng dugo ang kanyang katawan.
Kaagad siyang tumakbo sa kumpanya para hanapin siya, at nang makita si Soo-joon na walang malay na nakao sa sahig na puno ng sugat, labis na nagsisi si Son-hee, ngunit hindi siya naglakas loob na hawakan siya. Humingi siya ng tulong kay Song Ae-ryeong para maiuwi siya ng ligtas. Pagkatapos ng insidente kahapon, pinatawag ng chairman ang lahat para sa isang pulong upang makita kung sino ang makakaresolba nito. Ang lahang responsibilidad ay ibinigay kay Soo-joon, kaya nagboluntaryo siyang magbitiw. Kahit ang kanyang ama ay hindi nabago ang kanyang desisyon. Bumalik siya kanyang opisina upang mag-empact at magpaalam sa kanyang boss. Labis na nanghinayang si Song Ae-ryeong at pinayuhan siyang mag-isip muli. Sinabi naman ni Soo-joon na kung ito ang gusto ni Son-hee, hindi na niya ito pipigilan. Nang umalis siya para wala nang makahadlang kay Son-hee. Habang hinihila ang kanyang maleta palabas, dumaan siya sa tabi nito. Hindi inisip ni Son-hee na ang kanyang plano ay magiging dahilan ng pagkatanggal kay Soo-joon, hanggang sa galit na kinumpronta siya ni Director Cha. Agad siyang tumakbo palabas ng kumpanya, nagmamadaling hinanap si Soo-joon hanggang sa istasyon ng tren, ngunit sa dami ng tao, hindi niya ito makita. Si Soo-joon naman ay tahimik siyang pinagmamasdan mula sa likuran nang hindi niya mabanggit ang kanyang pangalan. Sa oras na iyon, ibinunyag ni Ae-ryeong na si Son-hee ang nakipag-ugnayan sa kanya upang maiuwi si Soo-joon. Paanong gusto ng isang taong nagmamalasakit ng ganoon kay Soo-joon na matanggal siya? Ngunit hindi ganoon ang iniisip ni Soo-joon, kaya walang pagpipilian si Ae-ryeong kundi ang direktang humingi ng tulong kay Son-hee upang kumbinsihin si Soo-joon na bumalik sa kumpanya. Kahit gusto niyang gawin ito, hindi na niya magawang harapin si Soo-joon dahil masyado nang malayo ang nangyari. Dahil sa lungkot, nawala ng interes si Son-hee sa anumang bagay kaya nagpunta siya sa isang bar. Nang makita ng kanyang matalik na kaibigan na may dinaramdam siya, kinausap siya nito. Umiyak siya at sinabing hindi niya alam kung nasaan si Soo-joon ngayon. Sa katunayan, bumalik siya sa kanyang bayan at kasama ang kanyang mga kaibigan, binuhay nila ang lumang gawaan ng alak. Sa kabilang banda, parehong gustong tulungan ni Nana John at Ae-ryeong ang dalawa, ngunit hindi nila maintindihan kung bakit nakipaghiwalay si Son-hee kay Soo-joon. Kaya, nakipagkita siya kay Son-hee. Pagkatapos ay nagdahilan siyang aalis para magkaroon ng pagkakataon ang mag-asawa na mag-usap. Sa pagkakataong ito, gusto talagang malaman ni Soo-joon kung bakit biglang nagbago si Son-hee, ngunit hindi siya naglakas loob na sabihin. Dahil kung sasabihin niya, baka sihin ni Soo-joon ang sarili niya. Pagkatapos ng pagtatagpo na iyon, lumambot si Son-hee. Hindi na siya sapat na malakas para ipagpatuloy ang kanyang paghihiganti. Nang makita siya ni Do-il na ganoon, sumuko na rin siya. Hiniling niya na kung hihinto si Director Cha sa paggawa ng alak ng Songjang, hihinto na rin siya at magiging maayos ang lahat. Gayunpaman, tumigil ng matandang ito at nagbigay pa ng babala nang makita si Son-hee. Ginawa niya siyang ulitin ang mga krimen nito noong nakaraan at narinig iyon ni Song Ae-ryeong na nagtatago sa malapit. Sa wakas, nalaman ni Song Ae-ryeong ang tunay na dahilan kung bakit kailangang maging ganoon si Son-hee. Sa gawaan ng alak, masipag pa rin si Soo-joon sa pagtatrabaho dahil sinabi ni Son-hee noon na ang alak ang pinakamahal niya. Kasabay nito, nalaman ng matandang direktor mula sa manager ng warehouse na may kasabwat mula sa itaas. Sa kabilang banda, patuloy na inutusan ni Song Do-il ang kanyang assistant na tahimik na bilhin ang lahat ng produkto ni Director Cha. Kaya binalaan niya si Son-hee na huwag maging mapagmataas dahil lang sa nasa likod niya si Do-il at baka mapatalsik niya siya. Biglang nagtanong si Ae-ryeong tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama at lolo. Itinago pa rin ni Son-hee ang katotohanan at sinabing namatay ang kanyang ama dahil sa atake sa puso at ang kanyang lolo ay dahil lang sa aksidente sa sasakyan. Biglang nakatanggap ng balita ang chairman na may problema sa distribusyon ng alak ng Songjang at pinahinto ang buong produksyon. Agad na nagtanong ang kanyang lolo kay Director Cha kung ano ang nangyari. Sinisi ng matandang ito sina Do-il at Son-hee sa lahat ng bagay. Kaya nagalit ang chairman at sinampal siya. Agad na lumuhod si Do-il at nagmakaawa sa kanyang ama na pakinggan muna siya. Imposible nang ipagpatuloy ang produksyon ng Songjang dahil napakahirap maabot ang maraming customer. Kaya hiniling niya sa kanyang ama na itigil na ito at pumayag naman ang ama na pakinggan ang ideya ni Do-il. Paglabas, hindi siya nag-atubiling binalaan si Director Cha na huwag maglaro ng mga laro kung hindi matatanggal siya sa kumpanya tulad ng kanyang anak. Pagkatapos, dinala ni Do-il si Son-hee sa isang mataong entablado. Lalong naging espesyal ang lugar na ito dahil pinili niya itong gamitin upang ipahayag ang kanyang pagmamahal at mag-propose sa kanya. Lumapit si Do-il, iniunat ang kanyang mga kamay upang hilahin si Son-hee sa entablado, ngunit pinili niyang tumakbo palayo. Dali-dali siyang sinundan at pinigilan dahil kahit mahal siya ni Son-hee o hindi ay ayos lang, basta mahal niya ito, sapat na iyon. Agad na bumalik si Do-il upang humingi ng pahintulot sa kanyang ama para sa kasal. Nang marinig ito, nag-alala ang ama dahil ang isang kasal na walang pag-ibig ay hindi magkakaroon ng magandang wakas. Tulad ng kanyang ina na ngayon ay nasa mental hospital dahil sa depresyon. Pagbalik ni Ae-ryeong, narinig niya ito at labis siyang nagalit at sinisisi ang kanyang ama sa pagtatago ng katotohanan sa loob ng maraming taon. Pagbalik sa kanyang silid, umiyak siya ng husto, sinisisi ang sarili sa hindi niya pagkakaalam tungkol sa kanyang ina. Kaya, kinabukasan, pumunta siya sa ospital upang bisitahin ang kanyang ina. Nang makita niya ito, nahiya si Ae-ryeong
at walang tigil sa paghingi ng tawad habang umiiyak. Kahit na hindi na malinaw ang pag-iisip ng kanyang ina, nakilala pa rin niya ang kanyang anak at niyakap siya. Mayroong hapunan ang chairman para ipakilala ng kanyang anak ang kanyang kasintahan sa kanya. Hindi siya nasisiyahan at tinutuyan niya na maraming kababaihan ang lumalapit sa mga mayayamang lalaki dahil lamang sa pera. Ayaw ay Ryeong napakasalan ni Son-hee ang kanyang kapatid. Nagtanong siya kung sinaktan ba ni Director Cha ang pamilya ni Son-hee dahil narinig niya ang lahat noong araw na iyon. Hindi na nagtago pa si Son-hee at sinabi ang buong katotohanan. Ang pagpapakasal kay Do-il ay para lang maghiganti Director Cha sa pamamagitan ng kanyang tulong. Ngunit bago dumating ang araw na iyon, hindi niya mapigilan na mamiss si Soo-joon, kaya tahimik siyang bumalik sa kanyang bayan at nakita siyang masayang namumuhay. Sapat na iyon upang panatagin ang loob ni Son-hee upang ipagpatuloy ang kanyang plano. Sa oras na iyon, hinanap siya ni Do-il sa lahat ng dako, ngunit hindi siya mahanap, kaya tinawagan niya si Soo-joon na nag-alala at tumakbo sa lahat ng dako para hanapin siya. Ngunit bigla siyang nakaramdam ng sakit ng tiyan. Pagbalik ni Son-hee sa bahay, nakita niya si Do-il ngunit hindi niya sinabi kung saan siya nagpunta. Kinabukasan, bumalik si Soo-joon sa kumpanya at nakarinig ng nakakagulat na balita mula kay Song Ae-ryeong na pumayag ang chairman sa kasal ni Son-hee at Do-il. Wala na siyang magagawa kundi ang batiin siya ng kaligayahan. Masayang-masaya ang kanyang ama na bumalik na si Soo-joon sa kumpanya. Dahil malapit nang magpakasal si Son-hee sa iba, pinayuhan ng ama ang kanyang anak na kalimutan na siya. Mag-isa na gumagala si Soo-joon sa istasyon ng tren, iniisip na tanggalin ang singsing sa kanyang daliri, ngunit hindi niya magawa. Samantala, dinala si Son-hee upang bumili ng singsing sa kasal, ngunit hindi siya masaya. Sa panahong iyon, hindi maganda ang pakiramdam ni Soo-joon, kaya nagpatingin siya sa doktor. Binigyan siya ng doktor ng reseta at pinayuhan siyang pumunta sa ostal kung magpapatuloy ang mga sintomas. Ang lahat sa bar ay nagdiriwang para sa nalalapit na kasal ni Do-il. Hindi gusto ni Ae-ryeong na magpatuloy ang mga bagay sa ganitong paraan, kaya direkta niyang kinausap si Director Cha tungkol sa nangyari noong taon na iyon. Sa katunayan, gumawa siya ng transaksyon kay Do-il noon, ngunit hindi niya inaasahan na hahantong ito sa ganoong trahedya. Humiling si Director Cha kay Ae-ryeong na itago ang lihim kay Soo-joon, ngunit balak niya itong sabihin upang malaman niya ang lahat. Sa harap ni Soo-joon, kinuha niya ang lahat ng kanyang lakas ng loob upang sabihin na ang dahilan ng biglaang pag-iwan ni Son-hee ay dahil kay Director Cha. Siya ang pumatay sa ama ni Son-hee at siya rin ang sanhi ng aksidente ng kanyang lolo. Lubos na nabigla si Soo-joon sa balitang ito at hindi siya makapaniwala na ang lahat ng trahedya na naranasan ng mga tao ay dahil sa kanyang ama. Sa buong gabi, hindi siya makatulog sa pag-iisip kung ano ang dapat niyang gawin. At sa huli, nagpa siya siyang pigilan ang kasal ni Son-hee. Sa oras na iyon, gaganapin ang kasal ng napakagara at enggrande. Isinuot ni Son-hee ang kanyang magandang damit habang papasok sa simbahan sa gitna ng palakpakan. Handa na siyang maging asawa ng iba. Sa labas, hinaharap ni Soo-joon ang mga security guard. Sa sandaling hawakan niya ang kamay ni Do-il, biglang lumitaw si Soo-joon at hinila si Son-hee palayo sa pagkagulat ng lahat. Dahil sa pagtanggay sa nobya, ang engrandeng kasal ay naging isang katawa-tawa. Agad na yumuko ang ama ni Soo-joon upang humingi ng tawad sa chairman para sa kanyang anak. Sa ngayon, masaya lang siya dahil hindi na niya kailangang iwan si Son-hee. Nabura ang lahat ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila at bumalik sila sa dati. Sa harap ng ilog, lumuhod si Soo-joon at humingi ng tawad kay Lolo at Tito Lee sa ngalan ng kanyang ama. Dahil kahit ano paman, siya pa rin ang kanyang ama. Sinabi ni Soo-joon kay Son-hee, mula ngayon, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay. Hayaan mo sa akin ang pasanin na iyong dinadala dahil ako ang magiging responsable para sa iyong buhay. Mula sa sandaling iyon, pinili ni Son-hee na manatili sa tabi ni Soo-joon. Si Do-il lang ang bumagsak pagkatapos mawala ang taong mahal niya at lumapit na lang sa ala. Masayang-masaya pa rin ang mag-asawa. Labis na nagpapasalamat si Son-hee na sa kritikal na sandali. Ginising siya ni Soo-joon sa katotohanan. Kung hindi, baka nagkamali siya sa desisyon. Nang hanapin ng assistant ang young master, nakita niyang lasing na siya. Sinubukan ni Sang-chon na kumbinsihin si Do-il na umuwi, ngunit hindi siya nakinig. Nang makita ito ng kanyang kapatid na babae, labis siyang nalungkot. Pinayuhan niya ang kanyang kapatid na talikuran si Son-hee, ngunit hindi siya pumayag. Paglabas niya, bumagsak siya at tinulungan siya ng mga tao na makauwi. Sa oras na ito, nasa gawaan ng alak silang dalawa nang biglang dumating ang kanyang ama. Hiniling niya kay Son-hee na lumabas para makipag-usap ng pribado kay Soo-joon at sinimulan niyang pilitin si Soo-joon na humingi ng tawad sa chairman kaagad. Sinasabi na kahit magkasama sila, hindi magiging maganda ang resulta. Gayunpaman, pinili pa rin ni Soo-joon si Son-hee at hiniling sa kanyang ama na umalis na ikinagulat ng ama, ngunit hindi pa rin niya nakalimutan ang babala kay Son-hee. Sa gabi, naglatag sila ng kumot at unan para matulog. Pinatulog ni Soo-joon si Son-hee sa loob ng silid habang siya ay nagbantay sa labas. Sinabi niya na dati ay labis siyang nag-aalala na isang araw ay hindi na niya makikita si Son-hee. Ngayon na nasa harap na niya ito, masaya siya na parang isang panaginip. Pagkatapos makatulog ng mahimbing si Soo-joon, nagdala si Son-hee ng isa pang
gamot para takpan siya. Pagkatapos, pumunta siya sa gawaan ng alak upang tingnan kung paano ang pag-aalis ng alak. Gulat siya nang biglang lumitaw si Duil. Naramdaman ni Son Hee ang pagsisisi sa pag-iwan sa kasal, kaya taos puso siyang humingi ng tawad. Ngunit sinabi ni Duil na hindi siya kailangang humingi ng tawad dahil kukunin niyang muli si Son Hee mula kay Soo-joon. Kung hindi, may paraan siyang pagbabayaran siya. Kinabukasan, sinadya ni Soo-joon na gumising ng maaga upang maghanda ng pagkain at dalhin ito kay Son Hee. Nagulat siya nang wala siya roon, kaya nagmadali siyang hanapin siya. Nakita niya si Son Hee na nakaupo sa labas, kaya nakahinga siya ng maluwag. Pumasok silang dalawa upang mag-almusal at pag-usapan ang kanilang mga plano para sa hinaharap. Sa oras na ito, si Duil, matapos maagaw ang kanyang nobya, ay nagkaroon ng galit sa kanyang puso. Para mapagbayad si Soo-joon, gumawa siya ng isang transaksyon kay Director Cha. Parehong nakinabang ang magkabilang panig dahil makukuha niya si Son Hee, habang hindi na kailangang mag-alala si Director Cha na maagaw siya ng kanyang anak. Samantala, masayang-masaya ang mag-asawa, patuloy na gumagawa ng tradisyonal na alak na pamana ng kanilang mga ninuno. Sa bar, nalulungkot pa rin si Duil sa pag-inom. Nang makita ito ng assistant, naisip niyang alamin ang sitwasyon ng dalawa upang mapasaya siya. Ngunit nauna na ang tiyahin ni Son Hee. Nang makita siya, natakot si Son Hee. Pagpasok ng tiyahin, pinagalitan niya siya ng husto, hindi man lang siya binigyan ng kahihiyan. Agad na pinigilan ni Soo-joon ang kanyang ina at gustong ipakita sa kanya ang bunga ng kanilang pagsisikap, ang alak na kanilang inalis. Ngunit agad itong ibinuhos ng kanyang ina. Isang araw, pauwi na sila, sinabi ni Son Hee na gusto niyang sumakay eroplano kahit isang beses lang dahil curious siya kung ano ang pakiramdam ng lumilipad sa langit. Agad namang nangako si Soo-joon na dadalhin siya, ngunit biglang sumakit ng husto ang kanyang tiyan. Gayunpaman, nang makauwi siya, sinubukan niyang iwasan si Son Hee upang magtiis sa matinding sakit. Samantala, palihim na pumunta ang asistan sa gawaan ng alak at sinira ang alak ni Soo-joon. Dahil hindi niya alam, dinala niya ito sa kompetisyon. Sa panel ng hurado, kasama sina Aeryong at Duil. Pagkatapos nilang mag-score, masaya siyang lumabas upang makipagkita kay Soo-joon. Pinagmamalaki niyang sinabi sa kanya na mananalo siya, ngunit nang inanunsyo ang resulta, wala ang kanyang pangalan na ikinagulat ni na Aeryong at Soo-joon. Nabigo rin si Duil at sinabi sa kanya, kung iyon lang ang kanyang kakayahan, paano niya mapoprotektahan si Son Hee. Nang malaman ni Duil na ginawa ito ng kanyang assistant, nagalit siya at pinagalitan ito. Pagkatapos ay bumalik siya at sinabi kay Aeryong na ang assistant ang gumawa ng pananabotahe. Samantala, naghihintay si Son Hee sa bahay at nang makita si Soo-joon na umuwi, nalaman niyang nahihiya ito kaya hindi niya ito maharap. Nang makita ni Son Hee ang problema, agad niya itong inunawa at pinakalma si Soo-joon na magiging maayos ang lahat. Gayunpaman, patuloy na sumakit ang tiyan ni Soo-joon, kaya napilitan siyang pumunta sa ospital. Sumailalim siya sa maraming pagsusuri, ultrasound, at MRI. Hiniling niya sa mga hurado na bigyan si Soo-joon ng isa pang pagkakataon. Kaya, tinawagan nila siya at hiniling na dalhin muli ang alak. Ngunit sa sandaling iyon, napansin ni Son Hee na may kakaibang lasa ito, kaya sinabi niya sa kanya. Biglang nawala ng signal ang telepono, kaya nagplano siyang lumabas para hanapin siya. Ngunit biglang lumitaw si Director Cha at pinilit siyang sumakay sa kotse. Nang makauwi si Soo-joon, walang tao, at hindi niya makita si Son Hee o anumang mensahe. Sa takot na may masamang nangyari, tumakbo siya palabas upang hanapin siya. Sa oras na iyon, nawala na sa sarili si Director Cha. Gusto lang niyang dalhin si Son Hee sa isang malayong lugar para hindi na siya makabalik. Gayunpaman, sa huli ay pinatawad pa rin niya siya upang kapag nahanap ni Soo-joon si Son Hee sa bahay kubo ay ligtas pa rin siya. Sa takot na mawala muli ang taong mahal niya, nagpunta siya sa simbahan kasama si Son Hee upang manumpa sa harap ng Diyos na mula sa sandaling ito, magiging asawa na niya si Son Hee at poprotektahan niya siya sa buong buhay niya. Ngunit nang makalabas siya, sumakit ng husto ang tiyan ni Soo-joon. Nang makita niya si Son Hee na nag-aalala, nagpanggap siyang ayos lang at bumalik silang dalawa sa bahay na parang walang nangyari. Bago matulog, pumunta si Soo-joon sa gawaan ng alak upang tingnan at nakita niya ang isang tao na nagtatago sa likod ng malaking banga. Agad siyang lumapit at nakita niyang assistant pala ito. Sinubukan niyang ipaliwanag na naglilibot lang siya at wala siyang ginagawa, kaya pinabayaan na lang niya ito. Gayunpaman, dahil sa patuloy na pananakit, nag-alala si Soo-joon sa kanyang kalusugan. Isang araw, personal na pumunta si Aeryong upang hanapin silang dalawa. Nais pala niyang kunin ang alak at ibalik sa mga hurado para subukan muli. May kailangan din si Soo-joon na puntahan sa Seoul, kaya nagpaalam siya kay Son Hee at umalis sila ni Aeryong. Naalala nila ang pagkabigo ni Duil sa kasal at naawa sila sa kanya. Mabuti na lang at kalmado na ang kanyang kapatid, kaya hindi na siya nag-aalala. Ang matabil na assistant ay patuloy na nagkwento kay Duil tungkol sa buhay ni Soo-joon at Son Hee hanggang sa pinalayas siya. Sa oras na iyon, biglang napansin ni Son Hee na may kakaibang nangyari sa alak sa gawaan. Hindi niya alam kung paano ito ayusin, kaya kinuha niya ang resabok ng kanyang lolo at nakita ang solusyon. Sa oras na iyon, nag-iisa si Soo-joon na pumunta sa ospital upang
Kapag naiit ni Soo-joon na hindi na sa mundo, mag-isa na lang si Son-hee na walang masasandalan, halos gumuho siya at hindi niya alam kung paano haharapin ang realidad na ito. Sa panahong ito, gusto niyang bumawi sa kanya, isama si Son-hee sa amusement park para maranasan ang mga laro ng masaya. Kumain ng masarap na pagkain at tamasahin ang oras na magkasama, basta masaya si Son-hee, gagawin niya ang lahat para sa kanya. May magandang balita mula kay Director Kang dahil nasisiyahan siya sa alak ni Soo-joon at gusto niyang makipagtulungan. Kasabay nito, iminungkahi ng Aeryong chairman. Nararapat na unlarin ang alak na ito sa ibang bansa, lalo na sa Japan. Ayaw magpatalo ni Do-il kaya humingi siya ng permiso sa kanyang ama para makipagkompetensya ng patas kay Soo-joon. Ngunit bago siya makipagtulungan kay Seogwan, kailangan muna niyang kunin ang pahintulot ni Son-hee dahil sa huli, ito ay bunga ng kanyang pagsisikap. Kung magtagumpay siya sa pagkakataong ito, hindi na mag-aalala si Son-hee tungkol sa pera at iyon din ang huling hiling ni Soo-joon. Ngunit nang binanggit niya ang lihim na receipt ng kanyang lolo, narinig ito ng assistant at sinabi niya ang lahat kay Director Kang at inakit siya ng huli na nakawin ito. Upang walang sinuman ang makakahadlang kay Do-il, kailangan niyang makaharap si Son-hee sa meeting kaya siya ay na isang awkward na sitwasyon. Dahil alam niya ito, sinabi ni Do-il kay Son-hee na huwag mag-alala dahil hindi niya ito pahihirapan at makikipagkompetensya siya ng patas kay Soo-joon. Nang hindi sinasadya, narinig ni Soo-joon ang kanilang pag-uusap sa hagdanan, biglang sumakit ang kanyang tiyan kaya dali-dali siyang umalis. Nang makita ni Aeryong ang sitwasyon, tumakbo siya para tulungan si Soo-joon, ngunit sinabi niya na sumasakit lang ang kanyang tiyan. Pauwi, patuloy siyang nagpakita ng masayang mukha kay Son-hee at narinig niya ang bulong nito na nangangako sa kanyang lolo sa langit. Ang pinakamalaking hiling niya ay makasama si Soo-joon at hindi niya napigilan ang kanyang damdamin, kaya dali-dali siyang lumabas at umiyak. Gitna ng gabi, palihim na pumasok ang assistant sa kwarto para hanapin ang notebook, at nang makita niya ito, tumakbo siya pabalik sa kanyang kwarto at nasing si Soo-joon. Isang araw, habang nasa opisina si Soo-joon, galit na pinuntahan ng kanyang ina si Son-hee at sinabihan itong lumayo sa kanyang anak. Walang pamilya si Son-hee sa mundong ito, kaya nagmakaawa lang siya na tanggapin sila ng kanyang tiyahin at hayaan silang magkasama. Ngunit tumanggi ang ina at sinira ang bote ng alak at itinulak siya. Pagkatapos, dumating si Do-il at pinigilan siya, saka lang siya umalis. Nakita ang kanyang kalunos-lunos na sitwasyon, labis siyang nasaktan at gusto niyang isama si Son-hee. Ngunit hindi niya maaaring iwanan si Soo-joon at nagmakaawa siyang itago ang sikreto. Gayunpaman, dahil sa sobrang galit, inihayag ni Do-il ang kwento kay Soo-joon. Nang makabalik siya, nakita niya siyang pinupulot ang mga basag na piraso at nagsinungaling na dahil lang sa kapabayaan niya na mas lalong nagpasakit sa kanyang loob at niyakap siya ng mahigpit. Naaalala ang kanyang sakit, umupo si Soo-joon sa harap ng litrato ng kanyang lolo, umiiyak at humihiling sa kanya na bigyan pa siya ng oras para mabuhay. Sa panahong iyon, nag-iisip si Do-il, hindi niya talaga matitiis na hayaan lang si Son-hee na maging ganoon. Kaya sinabi niya sa kanyang ama na kung magtatagumpay ang proyekto, hilingin niyang tanggapin ang isang kahilingan niya. Sa araw na iyon, kusa siyang nakakita sa kanyang ama at sinabing huwag nang pahirapan pa si Son-hee. Sinabi rin niya sa kanyang ina na huwag nang puntahan si Son-hee at nang matapos na ang lahat, saka lang siya nag-aalala sa paggamot. Habang nasa proyekto si Son-hee, nagkaproblema ulit siya at nang hanapin niya ang notebook, nagulat siya dahil wala na ito. Sa sandaling ito, lumabas si Director Cha na hawak ang notebook at sinunog niya ito sa harap niya. Hindi tinupad ng matandang ito ang kanyang pangako. Umalis siya na may pakiramdam ng tagumpay. Iniwan si Son-hee na desperado habang nakatingin sa huling alaala ng kanyang lolo na naging abo. Sa sandaling iyon, lumabas si Soo-joon mula sa ospital nang wala ng lakas at bumagsak siya sa harap ng pinangkumpanya at maswerteng nakita siya ni Aeryo. Dali-dali siyang tumawag ng ambulansya at dinala siya ospital. Katapos magsagawa ng ilang pagsusuri, natuklasan ng mga doktor na ito ay epekto pagkatapos ng chemotherapy. Hindi malala si Soo-joon at magigising din siya agad. Nang marinig ito ni Aeryong, nagulat siya at tinanong muli ang doktor at pareho pa rin ang sagot. Dali-dali siyang sumunod at tinanong siya kung ang chemotherapy ay palang sa mga pasyenteng may cancer. At kinumpirma ng doktor na may pancreatic cancer si Soo-joon na ikinagulat niya, nakita siyang nagising na may maputlang mukha dahil sa chemotherapy, mas nasaktan pa si Aeryong. Gusto niyang gawin ang anumang makakatulong sa kanya, kaya pinangako ni Soo-joon na ililihim niya ang kanyang sakit. Hindi maaaring may makakaalam, lalo na si Son-hee, nang makita niya ang nasunog na notebook ng kanyang lolo na hindi na mabasa. Nagpanggap siyang masaya nang tawagan siya ni Soo-joon, at sa oras na iyon, sinubukan niyang maglaan ng oras sa gitna ng pulong para lang matawagan si Son-hee at panatagin ang loob nito. Pagkatapos, bumalik siya sa pagpaplano kasama ang lahat at nang matapos na ang trabaho, pinuntahan siya ni Son-hee. Nang makita niya ang nakabalot na kamay ni Son-hee, nag-aalala siya at tinanong kung ano ang nangyari at sinabi lang nito na aksidenteng napaso siya. Nang makita silang magkahawak kamay, naging malalim
Lumalim ang pag-iisip ni Aeryong. Napansin ito ng kanyang kuya at inisip na nagsiselos siya, ngunit itinanggi ito ni Aeryong. Dahil nagdurusa siya sa pagtatago ng sikreto para kay Sujoon, pareho silang nasa sinan at pauwi na. Nagtanong si Sujoon, kung isang araw wala na ako, magmamahal ka pa ba ng ibang lalaki? Siyempre hindi, dahil susundan kita, sagot ni Sunhee. Pagkatapos marinig iyon, agad siyang pinagalitan ni Sujoon na huwag mag-isip ng ganito at dapat siyang mabuhay ng maayos. Dahil alam niya na hindi na siya magtatagal, sumulat siya ng isang liham kay Sunhee at sinimulang ayusin ang bahay. Upang kapag umulan o bumagyo, matibay pa rin itong masisilungan ng taong mahal niya. Napansin ni Sunhee na naging kakaiba si Sujoon kamakailan. Nagbiro si Sunhee na mukhang aalis na siya. Sa oras na iyon, iminungkahi ni Aeryong kay Sujoon na magpatingin siya sa doktor para magpa-opera. Ngunit dahil sa mababang posibilidad ng tagumpay, hindi siya nangahas na gawin ito at gusto lang niyang hintayin na magtagumpay ang proyektong ito bago magpatuloy. Kasabay nito, bumili si Doel ng mga benda para kay Sunhee dahil nakita niya itong nasugatan kahapon. Nang mahirapan si Sunhee na magbuhat ng mabibigat na bagay, agad siyang tumulong at ibinigay sa kanya ang bag ng mga benda. Nagulat ang assistant nang makita si Doel sa pabrika ng alak. Nang marinig niyang nakatira ito rito, agad niyang hinila ang lalaki para tanungin. Inamin ni Sang-cheon na nananatili siya roon dahil sa relasyon niya kay Nayeon at mumiti siya ng mapanlinlang. Kaya sinuntok siya at tumilapon siya sa pader, kaya kinailangan siyang gamutin ni Nayeon. Bilang pasasalamat, nangako si Sang-cheon na dadalhin niya si Nayeon sa Seoul. Sa araw na iyon, sadyang pumunta ang tiyahin pisina para kausapin ang kanyang asawa. Humingi siya ng tulong sa kanya para pigilan si Sujoon at Sunhee na maging magkasintahan, ngunit tinanggihan siya agad ng kanyang asawa. Sa tamang oras, kailangan ni Doel na makipagkita sa direktor para pag-usapan ang isang mahalagang bagay kaya umalis ang asawa. Hiniling niya sa kanya na itigil na ang pakikipaglaban sa kanya, kung hindi, kapag lumabas ang lahat, ihilain niya rin siya sa putikan. Sa puntong ito, dahil hindi niya matulungan ang kanyang asawa, mag-isa siyang pumunta sa bahay ni Sunhee at sinira ang lahat ng kanyang mga gamit. Nagulat si Sunhee at nagmakaawa siyang huminto na siya. Tinatrangkaso siya ng babae at kinaladkad si Sunhee palabas. Sa sandaling iyon, pinahirapan si Sujoon ng kanyang sakit at kailangan niyang pumunta sa banyo, kaya hindi niya nasagot ang tawag ng kanyang ina. Hinayaan lang siya ng ina na maghintay hanggang sa makontak siya ni Sujoon. Kinailangan ni Aeryong na personal na masaksin ang kanyang minamahal na durusa, kaya nasasaktan siya ng husto at sinubukan niyang iwasan siya at pagkatapos ay nakita niya ang kanyang kuya na hinahanap si Sujoon. Sinabi niya na hindi siya maayos para bumalik si Doel at buong gabi siyang nagbantay kay Sujoon habang natutulog at umiiyak. Dahil hindi makauwi si Sujoon, naging balisa si Sunhee. Sa wakas ay nakabalik na siya sa bahay, ngunit pagpasok niya, walang tao. Nang pumunta siya sa opisina at nakitang magulo ang lahat, alam niyang may masamang nangyari kaya tinawagan niya ang kanyang ina. Agad siyang sinabihan ng kanyang ina na umuwi. Pagpasok niya, nakita niyang naghihintay ang buong pamilya kasama si Sunhee. Galit na tinanong niya ang kanyang mga magulang kung ano ang ibig sabihin nito at agad silang nagsabi na gusto nilang maghiwalay sila. Nang marinig silang pinag-uusapan sa harap niya, nasaktan si Sunhee at tumakbo palabas. Sinubukan niya siyang sundan, ngunit dali-dali siyang pinigilan ng kanyang ina. Pinilit siya ng kanyang ina na makikiwalay kay Sunhee at tinakot siya na magpapakamatay, ngunit nagpa siya pa rin siyang protektahan ang kanyang minamahal. Nang makitang sinusundan siya ni Sujoon, mabait pa rin siyang pinayuhan na bumalik at humingi ng tawad sa kanyang mga magulang at sinabi niya na maayos lang siya. Kahit hindi niya sinasabi, alam niya na malungkot si Sunhee, kaya dinala niya ito para gumaan ang loob. Kumain sila ng masasarap na pagkain at namili ng mga bagay na gusto ni Sunhee. Pagkatapos ng mahabang araw, makita siyang natutulog ng mahimbing ang pinakapayapang sandali sa buhay ni Sujoon. Hawak ang litrato ng kanyang lolo, malungkot niyang sinabi kung darating ang araw na wala na ako sa mundong ito. Sana ay burahin mo ang lahat ng alaala niya sa akin. Sa hindi sinasadya, narinig ito ni Sunhee at pagkatapos noon, patuloy siyang pumunta sa ospital para magpa-chemotherapy sa pag-asang gumaling. Hindi niya maaaring baliwalain ang trabaho sa opisina dahil ang plano na ilabas ang tradisyonal na Koreanong alak sa internasyonal na merkado ay hindi na malayong pangarap. Labis na nasisiyahan ang chairman sa pagkakataong ito, lalo na kay Sunhee, kaya pinuri niya ito sa kanyang malaking kontribusyon sa paggawa ng alak na ito. Si Director Cha lang ang hindi nasisiyahan at palaging tinitingnan si Sunhee ng may puot. Samantala, sina Sujoon at Doel na magkasamang nagtrabaho sa proyektong ito ay hindi na nag-aaway na parang magkaaway. Sabay silang nag-inuman at inimbita rin sina Sunhee at Aeryong. Ngunit sa kalagitnaan, nakarinig siya ng anunsyo na nagkasakit ang kanyang ina, kaya dali-dali siyang pumunta sa ospital. Nang makita siyang nakahiga sa kama sa ospital at sinisisi si Sujoon ng kanyang pamilya na wala siyang puso at hindi iniisip ang kanyang pamilya, mas lalong nadagdagan ang pressure sa kanya at hindi niya alam kung paano ito sosolusyonan. Sa ngayon, maaari lang siyang magtanong kay Doel na ihatid si Sunhee sa bahay para sa kanya. Sa sasakyan, nagkaroon sila ng pagkakataon na mag-usap pagkatapos ng mga nakaraang hindi pagkakunawaan. Ngayon, hindi na matigas ang ulo ni Doel na habulin si Sunhee at nais lang niya na maging masaya ito at ngayon, magkaibigan na lang sila. Ngunit nang makauwi sa bahay na walang Sujoon, mas lalo siyang nag-alala nang naalala niya ang sinabi niya noong gabing iyon at kung ano ang ibig sabihin nito.
Kinabukasan, hindi pa rin niya makontak si Sujoon, kaya mas lalo siyang natakot at nagmadaling hanapin siya. Sa opisina, biglang nagtanong si Aeryong kay Duil kung may cancer ang isang tao, may pagkakataon pa ba silang mabuhay. Nagtaka si Duil kung bakit siya nagtanong ng ganoon. Sinabi ni Aeryong na may sakit ang kanyang kaibigan, kaya natatakot siyang mawala ito, at sa sandaling ito, nagmamadaling pumasok si Sunhee at tinanong kung nakita nila si Sujoon. Nagulat din sila dahil hindi pa siya dumarating sa trabaho ngayon. Natatakot si Aeryong na may masamang nangyari kaya sinundan niya si Sunhee at naghati sila ng trabaho. Ang isa ay makikipag-ugnayan sa kanyang mga kaibigan at ang isa naman ay hahanapin siya. Patuloy na tumatakbo si Sunhee kung saan-saan upang maghanap at nakita siya ni Sujoon mula sa kabilang kalsada. Dali-dali siyang tumakbo at tinawag ang pangalan ni Sunhee. Nang makita siya ay masaya siyang tumakbo at yumakap. Nagtanong kung gusto niya bang lumayo sa kanya dahil sa kanyang tiyo at tiyahin. Natakot ako buong gabi, huwag kang mag-alala, hindi kita iiwan. Matapos kalmahin si Sunhee, dinala niya ito sa isang coffee shop at binigyan siya ng tubig. Sa oras na iyon sa kumpanya, si Aeryong ay balisa na naghihintay na bumalik si Sujoon. Nang makita niyang masayang dumating si Sujoon, saka lang siya nakaramdam ng kapayapaan. Kinabukasan, mag-isa si Sunhee na may dalang bulaklak para bisitahin ang tiyahin, at ang unang reaksyon nito ay nagalit at gusto siyang paalisin. Mayroon lang magandang intensyon si Sunhee, ngunit itinapon ng tiyahin ang bulaklak sa sahig at pinalaya siya, kaya malungkot siyang umuwi para subukan ulit ang alak at makuha ang lasa na ginawa ng kanyang ama. Kasabay nito, pumunta si Aeryong para hanapin ang doktor at tinanong kung maililigtas ba ng operasyon ang buhay ni Sujoon. Sinabi niya na kahit na gumagaling ito, napakababa ng posibilidad ng tagumpay maliban na lang kung may mangyaring himala. Umaasa lang si Aeryong na mabuhay si Sujoon sa halip na bilangin ang mga araw hanggang sa dumating ang kapalaran. Kaya sinubukan niyang kumbinsihin siya na magpa-opera. Ngunit natatakot si Sujoon sa mga posibleng problema at ayaw niyang makipagsapalaran at hiniling niya kay Aeryong natigilan na ang pag-uusap tungkol dito. Pagkatapos, umiyak siya at sinabing mahal na mahal niya siya at paano niya matitiis na tingnan si Sujoon na wala ng pag-asa. Ganap na nagulat si Sujoon nang malaman ito at sinubukan niyang aliwin si Aeryong na kung magiging masipag siya sa chemotherapy, siguradong gagaling siya. Pagkatapos noon, tumigil na siya sa pag-iyak at bumalik na at pagdating ni Sujoon sa bahay. Ipinagmalaki agad ni Sunhee sa kanya ang alak na ginawa niya na siguradong tatanggapin ng husto kapag na-export ito sa ibang bansa. Nang malaman niyang hindi pa kumakain si Sujoon sa buong maghapon, nagluto si Sunhee ng malaking palayok ng pansit para sa kanilang dalawa. Bigla niyang napansin ang singsing na suot niya sa kanyang leg. Sinabi ni Sunhee na masyado itong maluwag at natatakot siyang mawala, kaya ginawa niya itong kwintas upang maiwasan na mawala ang mahalagang bagay na ito. Kinabukasan, pumunta silang dalawa sa opisina upang pag-usapan ang alak na mailasan ng katas ng prutas na nilikha ni Sunhee. At naramdaman nila na kung ilalabas nila ito sa ibang bansa, magiging maganda ito dahil noong nakaraang gabi ay nagtapat si Aeryong kaya napahiya siya nang magkita sila ulit ni Sujoon. Upang maiwasan ang awkwardness sa pagitan nilang dalawa, sinabi niya na magiging matalik na kaibigan lang siya sa kanya, basta malusog si Sujoon at mabuhay lang ng maayos ay sapat na. Pagkatapos, nagkaroon siya ng regular na check-up sa ospital at pinayuhan siya ng doktor na kung makaramdam pa siya ng sakit ay dapat siyang ma-ospital. Ngunit pinilang tiisin ito dahil natatakot siyang malaman ito ni Sunhee. Pagdating ng araw ng business trip, humiling siya kay Duil na ihatid si Sunhee para sa kanya. Nang malaman ito, tumanggi siya at gusto niyang sabay silang pumunta. Ngunit dahil sa pilit ni Sujoon, pumayag si Sunhee. Pumunta silang dalawa ni Duil sa ibang lugar at sinubukan ang kanilang alak. Naiwan siya mag-isa sa bahay at inalagaan ang pabrika. Pumunta si Aeryong para hanapin siya at nakita niya na hindi pa rin nagpapa-opera si Sujoon. Hinikayat niya siyang magmadali dahil wala na siyang oras at nagtakda sila ng oras para bukas sa 4:00 ng hapon. Gabi na nang ihatid ni Duil si Sunhee pa uwi at labis siyang nanghinayang dahil wala silang sapat na oras para magkasama. Sinabi niya sa kanyang kapatid na gusto niyang bumalik si Sunhee sa kanyang tabi. Ngunit agad siyang pinigilan ni Aeryong at sinabi niya ang katotohanan na hindi na magtatagal si Sujoon. Kaya sadyang gumawa siya ng pagkakataon para magkasama sina Sunhee at Duil. Nang malaman ito, nalungkot at nagalit si Duil. Nang makita niya si Sujoon, sinuntok niya siya, hindi lang dahil itinago niya ito kay Sunhee, kundi dahil sinubukan niya rin siyang ipares. Pagkaalis ni Duil, sinumpong ng sakit si Sujoon at nahirapan siyang maglakad papunta sa ospital. Ang sarili ni Duil ay labis na nagdadalamhati na malapit na siyang mawalan ng kaibigan. Naaalala ang unang mga araw nang magkakilala sila at ginawa niya ang napakaraming bagay na sobra kay Sujoon. Lalo lang siyang nagsisi at humiling sa chairman na umatras sa proyekto. Ayaw na niyang makipag-away kay Sujoon. Nang malaman ni Director Cha ang pag-atras niya, pumunta siya para magbigay ng mga panunuya. Ayaw makipag-away ni Duil sa kanya, kaya hiniling niya sa direktor na umalis bago pa siya mawalan ng kontrol at sabihin ang sikreto ni Sujoon. Sa pabrika ng alak, pinatikim ni Sunhee sa lahat ang alak na ginawa niya noong wala siya at talagang napakasarap nito kaya labis silang pumuri.
Si Son Hee ay labis na masaya at personal na nagluto ng paboritong pagkain ni Soo-joon at sinabihan siyang umuwi. Nang marinig niya ang voice message, umiyak na lang si Soo-joon. Dahil sa kanyang kasalukuyang kalagayan, hindi siya nangangahas na humarap kay Son Hee, kaya nagsinungaling siya na kailangan niyang mag-overtime at hindi siya makakauwi. Kinabukasan, pumunta si Isang sa bahay sa burol at nakita niya na naroon siya buong gabi. Gusto niyang kumbinsihin si Soo-joon na sabihin ang totoo kay Son Hee, ngunit hindi niya magawa. Gusto kong mapasaya si Son Hee kahit sa huling araw na lang. Dahil kapag nalaman niyang wala na ako, mabubuhay lang siya sa paghihirap, huwag ka ring umiyak dahil sa akin. Pagkatapos sabihin ang mga salitang ito kay Ishang, gusto niyang samantalahin ang pagkakataon habang kaya pa niyang sabihin ang huling mga salita sa kanyang ama. Sinabi niya sa kanyang ama na mayroon siyang cancer na ikinagulat ni Director Cha. Humingi ako ng paumanhin dahil hindi ko ito sinabi sa iyo ng mas maaga. Ngunit hiling ko na tratuhin mo si Son Hee ng mabuti tulad ng dati dahil kasal na kami. Asawa ko na siya, ama. Pagkatapos magpaalam sa kanya, bumalik siya kay Son Hee. Ginamit niya ang oras habang natutulog si Son Hee para isulat ang huling liham. Samantala, nang malaman ni Director Cha na hindi na magtatagal ang kanyang anak, pumunta siya sa ilog at nagmakaawa sa kanyang lolo na kunin ang kanyang buhay. Dahil kasalanan niya ito, bakit kailangang si Soo-joon ang magdusa? Sa panahong iyon, pinuntahan niya si Do-il sa pag-asang sasali siya ulit sa proyektong ito bilang kasamaan. Simula noon, sabay-sabay silang nagdistil ng alak at nagkaroon ng mga araw na puno ng tawa. Sa wakas, nagkaroon sila ng magandang resulta at personal na ibinigay ito ni Soo-joon kay Director Kang para ipacheck. Ilang araw na lang ang natitira, kaya tinanong ni Aeryong si Soo-joon kung ano ang gusto niyang gawin at sinabi niyang gusto niyang pumunta sa Gangjang. Kaya sabay-sabay silang apat na pumunta roon. Nasiyahan sila sa sariwang hangin mula sa dagat at kumuha sila ng mga litrato bilang alaala. Gayunpaman, wala si Soo-joon sa mga litrato. Dahil ayaw niyang panatilihin ang kanyang huling larawan, labis na nasasaktan na Aeryong at Do-il na makita siyang nagpapanggap na masaya. Kinuha niya ang kamera para kunan ng larawan sina Soo-joon at Son Hee bilang alaala. Sinabi ni Aeryong kay Do-il na talagang natatakot siyang saksihan ang araw na mawawala si Soo-joon. At hindi niya alam kung paano haharapin ang realidad na ito at hindi niya alam kung makakaya niya ito. Ganoon din ang kinatatakutan ni Son, kaya sinubukan niyang pahalagahan ang bawat sandali kasama si Son Hee. Pinayuhan niya ito na kung isang araw ay ulis siya, dapat niyang alagaan ng mabuti ang sarili. At ang alak na kanilang pinaghirapang idistil sa buong panahon ay nagbunga na. Nang tikman niya ito, labis siyang naantig na umiyak dahil ito ang lasa na ginawa ng kanyang ama. Pinatikim nila ito sa kanilang mga dayuhang kasosyo at nakatanggap ng maraming papuri na nagpasaya sa lahat. Sa unang pagkakataon, pinuri ni Director Cha si Son Hee na ikinatuwa niya at agad silang nag-organisa ng isang pagdiriwang. Sa sandaling iyon, nakatanggap sila ng anunsyo na magkakaroon ng business trip sa Japan sina Son Hee at Soo-joon. Nang marinig ito ni Aeryong, naisip niya na kung aalis si Soo-joon sa pagkakataong ito, hindi niya alam kung makakabalik pa siya, kaya pumunta siya sa bar at uminom mag-isa. Lumapit sa kanya si Soo-joon at nangako na siguradong babalik siya. Pagkatapos noon, inayos niya ang kanyang bagahe kasama si Son Hee para umalis at nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang ama. Nang makitang tinanggap na siya nito, labis na natuwa si Son Hee at ipinagmalaki niya sa kanyang lolo na ito ang pinakamasayang araw niya at sana ay magpatuloy ito ng walang hanggan. Bago ang araw ng pag-alis, marami siyang sinabi kay Soo-joon at sinabihan siyang tumawag sa bahay pagdating niya. Pagkatapos ay niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak, ngunit marahil hindi na makatawag pa si Soo-joon sa kanyang ama. Dahil sa daan papunta sa airport, muling sumakit ang kanyang tiyan na nagpahina sa kanya at bumagsak siya bago pa niya makita si Son Hee. Sa oras na iyon, ang kanyang isip ay puno ng mga magagandang alaala ng babaeng pinakamamahal niya. Iyon ang mananatiling pinakamasayang sandali sa buhay ni Soo-joon. Kasama ng mensaheng iniwan niya, kapag nabasa mo ang liham na ito, marahil ay wala na ako sa mundong ito. Ngunit mangyaring subukan mong mabuhay ng maayos at kalimutan ako. Paumanhin dahil hindi ko natupad ang pangako na protektahan ka habang buhay.